Ang anak ng pinakamayamang tao sa dakilang siya, si John Xian, ay may malubhang karamdaman. Kung may doktor, kung siya ay lalaki, maaari siyang maging katuwang. At ang mga babae ay maaaring pakasalan siya. Mamanahin ang trilyong yaman ng pamilyang Jan. Napakalaking yaman niyan. Ano ang saysay ng kayamanang iyon? Ang panganay na batang master ng pamilyang Jan ay ang pinakagwapong lalaki sa dakilang siya. Ibigay ang proyektong pang-komersyo kay Zhao Meng. Kasi ang kaliwang kanit ay nagpaparusa do sa kasamaan at ang kanan ay gumagawa ng kabutihan. Ang kaliwang kamda ay nagpaparusa sa kasamaan at ang kanan ay gumagawa ng kabutihan. Dali at ipagpatuloy ang pag-post, may gantimpala para sa doktor na hindi makapagliligtas sa aking anak. Wala sa inyo ang gustong mabuhay. Oh. Dr. Harry, kumusta ang anak ko? Jan Chai Huang, patawad sa aking kakulangan, hindi ko natukoy ang sakit ng panganay na anak. Napakalakas ng loob mo. Tinatawag kang hari ng medisina, ang hari ng gamot. Kaya mong bumuhay ng patay. Paano mo hindi mahanap ang sanhi ng sakit? Jan Chai Huang, talagang nakakahiya. Nabuhay ako ng 30 taon, nagbasa ng libu-libong aklat medikal, at nagpagaling ng 10,000 tao. Ngunit hindi ko pa nakita ang ganito kahirap na kaso. Hayaan din si Emperor Shan Kai maghanap ng ibang henyo. Wala kang silbi. Ginoo, ang Diyos ng medisina at ang immortal na doktor ay parehong dumating. Pumasok po kayo. Bilisan ninyo po. Pakianyaya ang Diyos ng medisina, dalawang eksperto. Pakianyaya ang Diyos ng medisina at ang immortal na doktor. Maligayang pagdating sa inyong dalawa, mga senior. Nakita ko na ang Diyos ng medisina at ang immortal na doktor. Ano, kahit ang doktor ay walang magawa? Kakulangan ko po ito. Mukhang maaari ka lang maging hari sa mundo ng medisina ngunit hindi isang Diyos. Ako na, ang Diyos ng medisina, ang susubok. Pakitingnan ng bata. Kumusta ang Diyos ng medisina? Talagang kakaiba. Hindi ko pa nakita ang sintomas na ito. Mahina ang kanyang hininga at minsan nandyan ang buhay, minsan wala. Ano, kahit ang doktor mo ay hindi mahanap ang dahilan? Hindi mahalaga kung hindi niya makita. Ako ang immortal na doktor. Pakiusap, ipadiagnose at gamutin ang bata. Sinasabi sa listahan na kaya mong pagalingin ang panganay na binata at pakasalan siya. Totoo ba yan? Hanggat kaya mong iligtas ang anak ko, tutuparin ko ang pangako ko. Sige, kung mapapangasawa ko si Master Jan, gagawin ko ang lahat. Nahanap mo na ba ang dahilan, senyor? Sino ang nakakaalam kung sino ang henyong doktor na makakapagligtas sa kapatid ko? Nakikiusap ako. Pakiligtas mo ang kapatid ko. Hanggat kaya mong iligtas ang kapatid ko, kahit anong kondisyon ay kaya kong ibigay. Ang pasyente ay ang iyong kapatid. Ikaw din ang anak ng pinakamayamang tao sa Daxia. Ang ama ko ang pinakamayamang tao sa Daxia, si Jan Xiao. Paano naman ito? Paano kung magpalipas ka ng isang gabi kasama ang kapatid ko at ililigtas ko ang kapatid mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang matandang baka kumakain ng murang damo. Teka, Anong problema? hindi ko sasamantalahin ang kabutihan mo. Sabihin mo ang isang pangarap mo at tutulungan kitang tuparin iyon. Tutulungan mo akong tuparin ang pangarap ko. Hubad ka parang pagkain. Hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Anong pangarap ang kaya mong tuparin? Kahit anong pangarap, Maghanap ka ng magandang trabaho. Tumigil ka sa pagyayabang. walang tiwala sa mundong ito. Pero ang tiwala ang madalas na tanging kaligtasan. Anong sinabi mo? Sabi ko, kapag hindi ka naniniwala, walang pag-asa. Sige nga, gusto kong makita anong kaya mong gawin. Ang pangarap ko, magkasakit ang kapatid ko. At gusto kong gumaling siya agad. Kaya mo ba yan? Kaya kong tuparin ang kahit anong pangarap, kasama na ang paglalagay ng korona sa ulo mo at maging ang pinaka-nakakasilaw na lalaki, ang pinaka-nakakasilaw na lalaki. Hindi ko kailangan yan. Gusto ko lang gumaling ang kapatid ko. Sige. Dalhin mo ako doon. Seryoso ka ba? Tiyak. May sasabihin ako sa'yo. Malubha ang sakit ng kapatid ko. At masungit ang tatay ko kung nagmamayabang ka lang o may masama kang balak, mamamatay ka. Bilisan mo, kung mahuli ka, mamamatay ang kapatid mo. Tara na. Nahanap mo na ba ang dahilan, senyor? Tingnan mo siyang nalilito, alam kong wala siyang alam. Mukhang magkakaroon ng bagong problema sa medisina ng mundo. Anong nangyayari? Anong klasing sakit to? Ang hari, ang Diyos, ang immortal. Ang tatlong pinakamahusay na master sa mundo ng medisina ay walang magawa.
Anak ko, bakit napakahirap ng buhay mo? Naging mahusay ka mula pagkabata, natatanging talento. Paano ka nagkaroon ng ganitong malubhang sakit? Anak ko, ano pa ang magagawa ninyo para iligtas ang anak ko? Nakikiusap ako. Wala akong pakialam kung mabankrupt ako. Kung ang hari ng gamot, ang Diyos ng gamot at ang immortal ay hindi makapagligtas, isa lang ang makakagawa, Sino? Sabihin mo, sino pa ang makakapagligtas sa anak ko? ang sage ng gamot. Santo ng medisina, iyon lang ang alamat pero hindi pa siya nakikita ng kahit sino. Mabago-bago ang kanyang ugali, kilala bilang doktor ng kamatayan. Sinasabi na napakahusay ng kanyang mga kasanayan sa medisina. Kaliwang kamay ay patay, kanang palad, mabago-bago ang kanyang ugali. Siya ay pambihira, siya lang. Iyan ay alamat lang, walang nakakita sa kanya. Bukod pa riyan, walang nakakaalam kung totoo. Saan ko mahahanap ang santo ng medisina? Iyan ang iyong problema. Sige, hahalungkatin ko ang lupa at aabutin ang langit. Mahahanap ko ang doktor, tagapamahala. Sir? Maglabas ka agad ng utos na maghanap sa buong dagat. Kahit ano pa ang gastos, hanapin ang kinaroroonan ng doktor. Opo. Huwag mo nang hanapin. Ako na ang bahala. Huwag mo nang hanapin yan. Ako na ang gagawa. Sino? Sinabi niyang kaya niyang gamutin ang kapatid ko. Ano, kaya niyang gamutin si Xian? Sinabi niyang oo. Nakakatawa, pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi niya. Kailan ka titigil sa pagiging inosente? Ibig sabihin, ang isang pulubi ay kayang magpagaling? Ano pa ang gusto naming gawin ng mga ascetics? Mukhang isang pulubi sa totoo lang, isa siyang sinungaling. 5,000 taon na ang nakalipas, ang mga sinaunang tao ay lumikha ng kasabihan tungkol sa pagiging bulag upang babalaan ang mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga salinlahi ay gayon pa rin bulag. Talagang nakakalungkot para sa sibilisasyong pantao. Sige na, tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang pamilya dyan namin ang pinakamayaman sa Daxia. Ang pinakamayamang pamilya. At nandito ka para manloko. Naniniwala ka ba? Sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mamalimos. Mukha siyang babaeng palaka. Gusto mo bang pakasalan ang panganay na batang master? Ngayon, sa wakas nakita ko kung ano ang tunay na palaka na gustong kumain ng karne ng sisne. Itapon niyo siya palabas. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Ang master ay comatose na ng ilang araw at lahat ng kilalang doktor sa mundo ay walang magawa. Dahil sinabi ng pulubi na kaya niya itong gawin, sa tingin ko, pwede ko siyang hayaang sumubok. Kung siya ay isang manloloko, pwede mo siyang harapin mamaya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngunit kung wala kang kakayahan, pag-isipan mo ang mga kahihinatnan. Ang mga tao ay humihingi ng tulong sa akin para gamutin sila. Lahat sila ay nagmamakaawa sa akin. Ako lang naman ay, may utang na loob ako sa maliit na kapatid na ito. Sa ganitong pag-uugali, hindi ko kailangang iligtas siya. Maliit na kapatid, hanapin mo ako kung may iba ka pang mga pangarap. Hoy ate, huwag kang umalis. Mayroon pa ba? Ate, napakabuti talaga sa akin ng kapatid ko. Kung may mangyari sa kanya, ayoko na ring mabuhay. Ate, nakikiusap ako. Pakiligtas mo ang kapatid ko. Hanggat kaya mong iligtas ang kapatid ko, handa akong pakasalan ka. Sige, para sa'yo, tutulungan kita. Hay, talagang pabagsak na ang mundo. Kahit ang mga pulubi ay lumalabas para gamutin ang mga malubhang sakit. Nakakita na ako ng mga sinungaling, pero hindi pa ako nakakita ng ganito kaseryosong sinungaling. Lahat naging pulubi. May isip mo kung gaano kasama ang panloloko. Hoy, anong ginagawa mo? Talaga nga, isa siyang mapangahas. Sa harap ng lahat, nilalapastangan ang batang Panginoon. Halika na, basagin ang parehong binti, itapon siya palabas. Mayroon siyang congenital heart disease at ALS na dulot ng shock. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, mayroon siyang congenital heart disease at ALS na dulot ng shock. Kabayaran, tingnan mo lang siya at malalaman mo na kung anong sakit niya. Tama, meron akong magaling na guro. Narinig ko na ang tungkol sa ALS pero hindi ko pa narinig ang tungkol sa ALS na dulot ng shock. Ito ay kabayaran. Kabayaran. Gayunpaman si Xian, totoo ngang meron siyang congenital heart disease. Talagang may sakit sa puso mula pagkapanganak si Xian. Hulaan mo pa ang ibang sakit. Makakahula ka naman lagi ng isa. Ano ang kakayahan mo? Mahinang paghinga. Siguradong may problema sa puso. Nakita ko na, pero hindi iyon ang sanhi. Oo, sa kasalukuyang medical history, walang sakit na tinatawag na shock-induced ALS. Ang terminong ito, siya si Huzu. Nay, Yinyin, nakipaghiwalay ka na ba kay Xiaokai? hindi, bakit? Anong nangyari? Magpapakasal siya sa ibang babae. Nagpakasal na siya sa iba. Sino? Ang best friend mo si Jiaomeng. Ano, kailan ang kasal? Agosto 18. Sige, nakuha ko na. Sa medical history,
Walang ang termino na shock-induced ALS. Iyon ay dahil walang ALS patient sa mga taong may sakit sa puso mula pagkapanganak. Ang tsansang ito ay isa lang sa 100 milyon. 10,000 beses na mas mababa kaysa sa manalo sa loto. 10,000 beses na mas mababa. Masyado kang kumpiyansa magsalita. Kung kaya mo, gisingin mo ang binata. Tama, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Kung kaya mo, iligtas mo siya. Luluhod ako at magmamakaawa sa'yo. Bilisan mo kung maililigtas mo ang anak ko. Tutuparin ko ang pangako ko. Hayaan mong pakasalan ka ni Shian. Ate, maililigtas mo ba siya? Huwag kang mag-alala, walang sakit na hindi ko kayang gamutin. At mga taong hindi kayang iligtas, maghanap ka agad ng banyo. Punuin ang bathtub ng maligamgam na tubig na 45 degrees. Bakit lalagyan ng maligamgam na tubig na 45 degree ang bathtub? Gawin mo na lang, huwag ka nang magtanong kung bakit. Kailangan ko pa bang sabihin pa? Tingnan mo siyang marumi. Gusto niyang maligo. Kung marami ka pang sasabihin, garantisado magkaka-convulsions ka papag-convulsin kita. Nagbibiro ka lang. Anong nangyayari? Nalason ka, mabahong pulubi. Paano mo nagawang lasunin ang hari ng gamot? May nakikita ka bang lason sa kamay ko? Ang isang pulubi ay hindi marunong maglason. Sa tingin ko nalason na ang hari ng gamot noon pa at ngayon lang lumabas ang lason. Gagamutin ko ang kanyang lason. Seven-star connected beads. Senior na immortal na mga gamot ay talagang nagawang masterin ang larangan ng 7 stars sa acupuncture. Nakakatakot. Kung gusto kong magligtas ng tao si Yama ay walang sinasabi. 7 bituin ang bumabalik sa pwesto, lahat ng lason ay nawala. Anong nangyayari? Ito ang sinabi mong gusto mong magligtas ng tao. Ang husay sa medisina na kahit ang hari ng impyerno ay walang sinasabi. Kung kaya mo, iligtas mo siya. Hindi ako pumapatay ng mabubuting tao at hindi ko ililigtas ang mga immoral. Pinaghanda kita ng maligamgam na tubig, bilisan mo. Manong, bilisan mo. Sige. Titingnan ko kung anong mga kalokohan ang kaya mong gawin ngayon. Huwag kang mag-alala, isang beses lang sa isang buhay magkita. Hipan, patuloy na hipan. Ang pinuno ng pamilyang Jan ay may masamang balak. Dapat mag-ingat ka. Huwag kang padaya sa kanya. Ako ang emperador ng kayamanan at kilala sa buong mundo. Nagtatangka kang gumawa ng masama sa akin. Hahayaan kong mamatay siya ng 1,000 beses. Pangalawang ginuhanda na ang banyo na may maligamgam na tubig. Ano ang gagawin ko ngayon, ate? Anong ginagawa mo? Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, huwag kang humarang sa daan ko. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi siya maililigtas. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hoy! Kayo lang dalawa ang nasa silid. Kung ayaw mong makita ang anak mo ng iba, pasukin mo silang lahat. Babalaan kita, huwag kang gagawa ng kalokohan. Diyan kay Emperor, hindi mo mapagkakatiwalaan ang pulubing yon. Siguradong may balak siya laban sa panganay na batang master. Kung mabuntis ka niya, ano naman yon? Iyon ay isang pulubi. Sa anumang paraan, mahirap ang buhay niya. Sa panahong iyon, kung sakaling mangikil siya tungkol sa mga bata dyan kay Emperor, ikaw at ang pamilyang dyan pagtatawanan. Ang sakit na kahit ang hari ng gamot at ang immortal na mga gamot ay hindi kayang gamutin. Siya ay isang pulubi. Ito ay isang malinaw na pandaraya. Hoy tatay, Anong ginagawa mo? wala na tayong ibang pagpipilian. Kung magtatagal pa tayo, tiyak na mamamatay ang kapatid ko. Siya na lang ang kaya kong pagkatiwalaan ngayon. Saan mo nahanap ang taong ito? Umiiral. Sa tabi ng daan. Kabalbalan. Magdala ng tao mula sa tabi ng daan. Kaya nating magpagaling ng tao. Pangalawang batang master, masyado kang inosente. Maraming pandaraya ngayon, naniniwala ka pa sa isang pulubi. Dyan kay Emperor, maaari mo pa itong pigilan bago mahuli ang lahat. Kung hindi, huli na ang pagsisisi. Huli na ang pagsisisi. Sige. Binigyan ko siya ng pagkakataon sa pagkakataong ito. Sige. Pinaganda ko siya ngayong pagkakataon. Ikaw na maliit na puta, naghahanap ka ng kamatayan.
tatay. Halika at patayin mo ang pulubing ito para sa akin. 5 elemento, Kimen. Mga bakal na pader. Kayo na mga walang silbi. Hindi nyo man lang mabuksan ang pinto. Gagawin ko na lang mag-isa. Ginoo. Nakita mo ba? Emperador Jiangkai, ang pulubing ito ay hindi lang sinungaling, kundi isa ring mangkukulam. Ang pamilyang Jan ay napahiya na ngayon. Paano mo nagawa? Pumunta ka at tawagin mo ang 4 na makalangit na hari para sa akin. Kung hindi ko mapapatay ang pulubing ito ngayon, sasayangin ko ang pagiging emperador ko. Opo. Narito na ang 4 na makalangit na hari. Lahat ng mga hari, sakto ang dating nyo. May pulubing humahawak sa anak kong bihag at gusto niyang umasa sa kanyang anak. Hindi ko alam kung anong masamang salamangka ang ginamit niya para isara ang pinto. Hindi namin mabuksan. Tulungan mo ako. Patayin ang magnanakaw. Emperador Jiangkai, huwag kayong mag-alala. Isa lang itong maliit na tulisan. Madali ko siyang mahuhuli. Oh. Paano mo nagawa? Saan man ako magpunta? Sino ang mangangahas huminto? Anong ginagawa mo? Ginagamot kita. Kalokohan. Ginagamot mo ako sa banyo. Tama na. Kaka-recover mo lang. Huwag kang mag-excite. Kung hindi, Tama na. Halika, hawakan mo siya para sa akin. hindi pa ako tapos. Kung mag-excite ka, mawawalan ka ng malay. Parang naririnig ko ang tinig ng kuya mong humihingi ng tulong. Dali, basagin mo ulit para sa akin. Ako na ang gagawa. Masama ang pintong ito. Magtulungan tayo bilang 4 na hari ng langit. Anong nangyayari? Ang kakaiba. Siguradong may demonyo sa kwartong ito. Paano niya nagawa iyon? Ako ang emperador, kayamanan hanggang sandyang at may malawak na koneksyon. Ngayon, inalipusta ako sa aking harapan ng isang pulubi at wala akong magawa. Kung kumalat ito, saan na ang aking dangal? Saan na ang aking dangal? Ginoong tagapamahala, kukuha ako ng pinakamahuhusay na eksperto para patayin ang magnanakaw na ito. Ang pagbibigay ng pabuya sa ganitong oras ay maaaring hindi angkop. Mas mabuting magsumbong na lang sa pulis. Mas mabuting magsumbong na lang sa pulis. Oo, magsumbong sa pulis. Ang pulis ang hukbong katuwiran. Isang kriminal na tulad nito ay dapat hulihin ng pulis. Oo, pagkatapos ng tanggapan ng sheriff, nariyan ang Departamento ng Digmaan. Gaano man kalakas ang kriminal, hindi sila makatapat sa Departamento ng Digmaan. Oo, ang Departamento ng Digmaan ay may mga baril. Gaano man kalakas ang lalaking ito, hindi niya matatagalan ang lakas ng bala. Tawagan agad ang opisina ng seguridad at hilingin na tulungan kami sa tahanan ng Jantalunin ang rebelding ito. Ha ha ha. Emperador Jiangkai, sinabi ko na sa iyo ang pulubing ito ay may masamang mukha at masamang puso. Ngunit hindi ka lang nakinig. Kasalanan mo lahat. Bakit ka nagtiwala sa pulubi ng ganun kadali at dinala mo siya sa bahay? Hindi ko rin alam. Pakiramdam ko mukha siyang tapat. Hindi tulad ng masamang tao. Pangalawang batang master, masyado kang simple. Kahit ang isang hangal ay makakaintindi nito. Ang pulubing ito, paano niya magagamot ang mga tao? Ibig sabihin, kami ang hari ng medisina, ang Diyos ng medisina, at ang engkantada ng medisina. Kami na ang pinakamahusay sa larangan ng medisina. Kahit kami ay hindi magamot, paano pa magagamot ng isang pulubi? Ito ay kawalan ng pag-asa, nangangailangan ng tulong. Sir, naabisuhan na ang sheriff. Papunta na ang sheriff. Ipunin ang lahat ng bodyguard ng pamilya ko. Harangan ang lahat ng direksyon. Pigilan ang pagtakas ng lalaking ito. Opo. Ha? Paano mo nagawang galawin ang pamilya dyan ko? Kung hindi kita pagpuputol-putulin, hindi ako tatawaging emperador ng kayamanan. Uy tatay, pakiramdam ko may hindi tama.
Hindi ano bang problema mo? Narinig nyo ba ang sigaw ng kuya ko? Kung hindi nyo narinig ang iyak ng kuya ko, bakit ako ganito kabalisa? Pero ang problema, ang kuya ko ay comatose na at walang pakiramdam. Paano siya biglang sisigaw? Hoy, baka naman yung babaeng pulubi ay nailigtas na siya. Tama ka, comatose ang anak ko. Paano siya biglang sisigaw? Baka naman, baka yung pulubi ang nagligtas sa kanya. Hindi po, mali kayo. Emperador ng kayamanan, hindi na kayo dapat magkamali muli. Panginoong Medical God, ano po ang ibig niyong sabihin? Sa larangan ng medisina, mayroong matinding paraan na tinatawag na matinding paggising. Kahit na ang pasyente ay malalim na koma, basta gamitin natin ang malupit na matinding paraan, maaari nitong pasiglahin ang nerve response ng pasyente para magising sila. Ngunit ang paggising na ito ay panandalian lamang at masakit. Kaya sa tingin ko, ang pulubi ay malamang ginamit ang nakakahiya at matinding paraang ito. Ginamit ang nakakahiya at matinding paraang ito. Oh, Oreo, narinig ko ang sigaw ng batang master kanina. Hindi ito normal. Siguradong inabuso siya ng pulubi at biglang nagkaroon ng biglaang paggaling matinding reaksyon. Ibig sabihin, kung ang pulubi ang nagligtas sa batang master, ang sigaw na ginawa niya, dapat ay lumabas na sila ngayon. Kung susuriin ito, may mali talaga. Tumigil ka na sa pagsasalita at tulungan mo akong basagin ulit ang pinto. Kailangan kong patayin ang pulubing ito. Basagin. Here dumating na ang sheriff. Maari po kayong pumasok. Maaari po kayong pumasok. Nasaan ang masamang pulubing iyon? Punong baryo, narito na rin kayo sa wakas. Ngayon, kailangan niyo akong tulungan na hulihin ang masamang magnanakaw na ito. Kung hindi, mapapahiya ang pamilya dyan. Huwag kayong mag-alala, Emperador Jankay, tungkulin naming panatilihin ang kapayapaan sa lugar na ito. Nagtatangkang gumawa ng krimen sa tahanan ng pamilya dyan. Siguraduhin kong ipapatupad ko ang batas. Dito, sa bandang ito, dinukot ng mabahong pulubing ito ang aking anak. At hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya. Ang pintong ito ay kasing tibay ng pader na tanso. Hindi ko mabuksan kahit matagal ko nang sinusubukan. Hayaan niyo akong gawin ito. Sige. Target. Bumaril. Anong nangyayari? Ang pulubing ito ay gumamit ng kung anong uri ng salamangka. Libo-libo na ang aming pag-atake, ngunit hindi ito nakatulong. Kaya ko kayo inanyayahan, Kapitan Zhao. Hindi na kailangang sabihin, ang pulubing iyon ay gumamit ng pangkukulam. Hinaplos ko lang ang doktor sa balikat at ngayon bumubula na ang bibig niya. Kalahati na lang ang natitirang buhay niya. Isang haplos lang at bumula na ang bibig niya. At kalahati na lang ang natitirang buhay. Tingnan mo, nandoon siya. Nalason ba siya? Inakala kong lason ito nung una. Nakita na namin ito ng medyo immortal, hindi namin matukoy kung anong uri ng lason ito. Sa aming palagay ng medyo immortal, hindi namin matukoy kung anong uri ng lason ito. Kung gayon, hindi ito lason kundi salamangka. Talagang marunong sa salamangka ang dalawang masasamang magnanakaw na iyon. Natatakot akong hindi rin namin magagawa. Upang i-report sa Power Bureau, tumawag lang ng superpower. Oo, i-report sa Paranormal Bureau upang mahuli ang masama. Pagkatapos ay hilingin kay Kapitan Zhao na ipagbigay alam sa Power Bureau na gamitin ang superpowers. Sige, tatawag na ako ngayon sa Power Bureau. Huwag mo nang i-report. Umalis na ako. Ang kontrabida ay nasa labas na. Dakpin siya. Teka, Ang mangkukulam na ito, ano pa ang masasabi mo? Sirain ang aking reputasyon sa medisina, dakpin siya at tadtarin. nagamot ko ang mga pasyenteng hindi mo nagamot para iligtas. Sinasabi mong sinisira ko ang propesyon ng medisina. Ano ang sinabi mo? Nagamot mo ang panganay na batang master. Sinusubukan mong linlangin kami sa huli. Nagloloko ka ba? Maaari mong kunin ang iyong pulso. Nagamot ko ang kanyang congenital heart disease at shock-induced amyotrophic lateral sclerosis. Magigising siya sa loob ng mga 1 oras. Makikita mo naman pagkatapos. Nagpapanggap. Hayaan mong ilantad kita. Ang kanyang paghinga ay matatag at normal. Talagang nagaling na ang sakit ng batang master. Ano, pang-apat, talagang nagaling? Diyosa ng medisina, totoo ba yan? Imposible. Ang sakit na kahit ako ay hindi magamot.
Paano siya magagamot bilang isang pulubi? Siguro ay hindi sapat ang iyong antas. Nagkakamali ka, hayaan mong tingnan ko. Kung hindi naniniwala ang nakatatandang engkantong medikal, subukang kunin ang kanyang pulso. Talagang nagaling na. Dr. Immortal, talaga? Talaga bang nagaling ang kapatid ko? Totoo, matatag ang pulso at matatag na tibok ng puso. Makikita mong bumalik na rin sa normal na mamumulang kutis ang kanyang mukha. Talaga, kapatid ko. Talagang bumalik na sa mamumula ang kutis ng kapatid ko, hindi na kasing maputla ng dati. Tatay, talagang nagamot na ang kapatid ko. Pantay ang kanyang paghinga at normal na timbang. Nagamot na ang anak ko. Paano mo ito nagawa? Sa larangan ng medisina ng siya, mas sanay kaysa sa hari ng medisina at Dr. Immortal. Ay ang alamat lamang na misteryosong medikal na santo. Maari ka bang ang santo ng medisina? Imposible. Ang alamat na medikal na santo ay nagsanay ng medisina sa loob ng dekada. Pero ngayon ay mahigit 50 taong gulang na siya. Siya ay 20 taong gulang lamang. Paano siya magiging santo ng medisina? Kung hindi ako ang santo ng medisina, kung gayon siya ay dapat ang tagapagmana ng santo. Hindi mahalaga kung sino ako at hindi na kailangang manghula. Nailigtas ko na ang iyong kapatid at natupad ko ang iyong pangarap. Aalis na ako. Kayo, ingat kayo. Hoy ate, May problema ba? sabi ko kung magagamot mo ang kapatid ko, pakakasalan kita. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Oo naman, sincero ako sa sinasabi ko. Nailigtas mo ang aking kapatid, ikaw ang aking tagapagligtas, kahit anong hiling mo. Oo, sinabi ng aking nakatataas na kung sino man ang makapagligtas sa aking anak ay pakakasalan siya. At mamana pa ang negosyo ng aming pamilyang Zan. Ang aming pamilyang Zan ay laging inuuna ang reputasyon. Ngunit isa lamang akong pulubi at hindi ako may kakayahan. Nailigtas ko ang iyong anak dahil sa swerte. Swerte, ano yon? May isang matalinong tao na nagbigay sa akin ng gamot para sa shock-induced muclonus at nagkataon na nailigtas ko siya. Sa totoo lang, hindi ako may kakayahan. Okay lang yon. Basta't nailigtas mo ang aking anak, tutuparin ng aming pamilyang Zan ang aming pangako. Oo ate na, kung gusto mo ang aking kapatid, pakasalan mo ang aking kapatid. Kung ako ang gusto mo, pakasalan mo na lang ako. Sa madaling salita, nailigtas mo ang aking kapatid. Ikaw ang tagapagligtas ng buong pamilya namin. Natutuwa akong mayroon kang ganitong pananaw. Ngunit bilang isang doktor, ang pagpapagaling sa may sakit at pagliligtas sa mga namamatay at pagliligtas ng buhay ay aking tungkulin. Ang paghahangad ng katanyagan at kayamanan ay nagbubulag lamang sa mga mata at konsensya ng tao. Mauuna na ako. Hoy ate, Mayroon pa ba? talaga, sa tingin ko ay mabuti kang tao. Pakaisipan mo ulit, ilang tao ang nangangarap na mapangasawa ako at ang aking kapatid upang manirahan sa aming pamilyang Zan. Maraming tao ang gusto, pero hindi ako. Isa lang ako sa kanila at iniligtas ko ang kapatid mo dahil lang naghulog ka ng pera sa bowl ko. Kahit hindi ito marami, pero ang kabutihan ay nararapat balikan. Pantay na tayo, alagaan mo siyang mabuti. Mauuna na ako. Ate, sandali lang. Heto na. Salamat. Ang bait mo naman! Ang bait mo naman! Akala ko kung anong napakahusay na kasanayang medikal. Nais kong sambahin. Hindi ko inaasahan isa lang pala itong lunas ng bayan na bigay ng kung sino. Tsamba lang pala. Kahit naging swerte siya pero wala siyang utak at hindi niya kinaya ang biglaang yaman. Mga impostor kayong dalawa, umalis na kayo dito? Jan San Juan, hindi mo pwedeng sabihin yan. Kami kaya pa namin gamutin ng ibang sakit. Alis na. O isasara ko ang pinto at papakawalan ko ang aso. Lumayas na kayo. Gentay Huang, wala na bang iba? Kapitan Lee, wala namang mali. Sige, aalis na kami ngayon. Salamat, paalam. Ginong Kai Huang, mauna na kami. Maglakad kayo ng dahan-dahan, huwag na kayong maghatid. Paalam. May mali. Ano ang mali, tatay? Ang pulubing iyon ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Bakit mo nasabi niyo? Kahit nakuha niya ang lunas mula sa mga Yi para iligtas ang kapatid mo, aalis na siya. Hindi ito mapasok at hindi kayang tagusin ng bala. Malinaw na may pambihirang kakayahan. Pero kung siya ay talagang malakas, bakit siya mamamalimos sa kalsada? Kung siya ay talagang pulubi, humarap sa iyo at sa kapatid mo at sa $1 trillion na ari-arian ng ating pamilyang Jan, bakit siya walang pakialam sa atin? Oo. Kung gayon, sino siya? Buisit kang pasaway, umalis ka na dito. Kuya, ha. Anak, ha. Tatay, pangalawang kuya. Anong nangyari sa akin? Bigla kang nahimatay kanina. Nag-alok si tatay ng gantimpala para sa mga kilalang doktor, pero lahat sila ay walang nagawa. Halos desperado na si nanay. May sakit ako, pero walang nagawa ang mga kilalang doktor sa mundo. Tumawag kami ng mga doktor mula sa buong mundo. Dumating ang lahat ng mga hari ng medisina, doktor at mga immortal. Mukhang hindi sila masyadong magaling. Sino ang nagligtas sa akin?
siya yung taong iyon. Pagkatapos nagdala siya ng isang pulubi. Noong una, akala naming lahat ay isa siyang sinungaling, pero talagang nagamot niya ako. Ang pulubi. Siya ba yung kasama ko sa banyo? Oh, kuya, naalala mo ba? Akala ko siya ay isang siga. Hindi ko inaasahan na nagkamali ako ng pagkakilala sa kanya. Nasaan siya? Gusto ko siyang pakasalan. Hindi siya humingi ng kahit ano, umalis na siya. Paano nangyari iyon? Nailigtas niya ang buhay ko. Sa buhay na ito, kung hindi siya magpakasal, Anak, tama ka, pero sa tingin ko siya ay isang babaeng walang pakialam sa kasikatan at sa buhay sa mundo. natatakot ako na kung mas maging kakaiba ka, mas lalo akong magiging determinado. Gusto ko ang lahat ng impormasyon niya. Hahanapin ko siya. Sige, ha. Tagapamahala dito. Hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Opo, Batang Master. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, walang babaeng nakakuha ng aking atensyon. Akala ko magiging single ako habang buhay. Ngunit hindi ko inaasahan na ang aking kasal ay nakatakda na. Kapatid, maaari mo siyang habulin ng may kumpiyansa. Sa totoo lang, sa tingin ko ay napakabuti ng ate. Oo. Hintayin mo lang ang kanyang mensahe. Dadadaling ko ang buong kayamanan ng Janjang para hanapin siya. Tita Sheo. Pipirmahan ko na. Changzi, bakit ka nandito? May problema ba? Wala. Nagpunta lang ako, matagal na akong hindi nakadalaw. Tungkol ito sa relasyon ko kay Chin at ang aming kapalaran ay nagtapos na. Ito ang divorce letter. Pakipirmahan mo. Tapusin ang kasal. Hindi si Xiao, kay anong ginagawa mo? Ano ang sinasabi mo? Hindi ba malinaw na sinabi ng kapatid ko? Gusto niyang makipaghiwalay ng kasal sina Chiin. Hindi ka edukado. Naiintindihan mo ang sinabi niya, di ba? Changzi Xiaokai, ang kasal na ito ay ginawa hindi kinaya ng iyong pamilya ang iyong edukasyon. Ang ama ni Yinyin ang nagbabayad para makapag-aral ka na ang kasal ay ginawa. Paano masasabi na kung hindi ito mahalaga, hindi ito mahalaga? Bayarin sa pag-aaral, di ba? May 100,000 yuan sa card na ito. Sapat na para sa bayarin sa pag-aaral namin ng kapatid ko. Kunin mo ito para pambili ng gamot. Hindi ito tungkol sa pera. Integridad, maging tapat. Huwag mo akong kausapin tungkol sa kredito. Gusto mo ng mas maraming pera, di ba? Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Tita Xie, sinabi ko sa iyo ang totoo ako. Nakahanap na ako ng bagong girlfriend. Kaya pinapayuhan kita. Kunin mo ang pera at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Para masaya ang lahat, kung hindi mo pipirmahan, hindi ako mag-aatubiling isama siya. Xiaokai, paano mo ito nagawa? Kay bait ni Yinyin sa iyo. Noong inapi ka sa paaralan, nagmamadaling sumugod si Yinyin para protektahan ka. Binugbog siya ng 5 o 6 na tao. At ngayon, si Yinyin ay nagtatrabaho ng mabuti, hindi ba't para sa iyo lahat yan? Para sa mas magandang buhay, ang ginagawa mo. Mayroon ka bang mabuting konsensya? Konsensya. Magkano ang halaga ng konsensya? Dahil lang sa salitang konsensya, gusto mo bang makasama ako sa isang taong walang-wala nang magkasama? Hinihintay mo bang pagtawanan ka ng iba? Ano ang sinabi mo? Pag pinakasalan mo ako, pagtatawanan. Ay, bumalik ka na siya. Bumalik na siya. Tamang-tama. Kung gayon, pirmahan mo na ang sulat ng diborsyo na ito. Sasabihin mong pirmahan ko at pipirmahan ko? Ano ka ba? Chiin-yin, anong ginagawa mo? Paano mo nagawang kausapin ang kapatid ko ng ganyan? Naniniwala ka bang babatukan kita? Sige, suntukin mo ako. Sige na, kung sasaktan mo ako, babaliin ko ang mga kamay at paa mo. Kung tatamaan mo ang ulo ko, madudurog yan. Aray, ngayon ako ay... Sige na. Huwag sirain ang kapayapaan. Huwag mo siyang sirain. Mahirap na babae siya at gusto niyang magpakasal. Hoy, kung hindi ko siya babatukan, hindi malaman ng tatay niya. Sige. Chiin. Pinapayuhan kita na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo na ito. At maghiwalay tayo ng maayos. Huwag mong ikahiya ang sarili mo, tama? Anong pinagsasabi mo? Nahihiya ako. Chiin. Ikaw? Hindi ka sapat para sa akin, sinusundan mo pa rin ako. Hindi ito para ipahiya ka. Hindi ako sapat para sa iyo, bulag ka yata. Hindi mo alam ang aking lakas. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Sige, paano naman tayo at tumigil ka na sa pagyayabang? Sabi mo, wala ka nang maipagmamalaki. Aminin mong wala kang kwenta. Mahirap ba yan? Sige, inaamin kong wala akong kakayahan. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung saan ako nagkukulang. Lumaki kayong magkasama ni Mengmeng. Noong panahong iyon, mas mahirap ang kalagayan ng pamilya niya kaysa sa'yo. Tingnan mo si Mengmeng. Sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap, hakbang-hakbang, hakbang-hakbang, ngayon siya ang presidente ng kumpanya. Mayroon siyang daan-daang milyong ari-arian. At malapit nang malist. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang gana, nasa ganyan ka pa rin.
Ginagawa mo ang ganyang bagay? Paano mo nagawa? Gaano ka kawalang hiya? Hindi ka ba nakakaramdam? Hindi ka ba talaga nahihiya? Gusto mo si Zhao Meng? Nalaman mo na. Sige, inaamin kong kami ni Mengmeng engaged na kami. Ngayon, ang hiling ko na putulin mo ang engagement, formalidad na lang yan. Ito ang pinakamababang respeto para sa iyo. Pero kung pipirma ka man o hindi nito mapipigilan ang aming kasal. Nakakatawa, si Zhao Meng lang hindi sapat para ipagmalaki sa akin. Sa totoo lang, lahat ng meron si Zhao Meng ay galing sa akin. Kung hindi dahil sa akin na tinuring siyang best friend, wala siyang mapapala. Hindi ko inaasahan na tinulungan ko lang siyang mapromote, nag-trader siya sa akin. Ninanakaw niya ang mga kliyente ko. Sabi mo, tinulungan mo si Zhao Meng. Oh, nababaliw ka na yata. Sinabi mong tinulungan mong umangat si Zhao Meng. Hindi lang siya nalilito. Isa ka lang nabaliw. Si Zhao Meng ay isang babaeng CEO na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Isa ka lang namang gagawa. Ano ang gagawin mo para tulungan siyang umangat? Wala ka bang kahihiyan? Maaring hindi ka maniwala, pero gagamitin ko ang mga katotohanan para sampaling ka sa mukha hanggang sa mamaga ka. Sige na, tigilan mo na ang pagyayabang sa mga walang kwentang bagay na yan. Magbigay ka ng kondisyon. Ano ang gusto mo? Ano ang magagawa mo para makansela ang engagement na ito? Ikaw at si Zhao Meng, pareho kayong mag-record ng video na nagsasabing mura kami. Tutuparin ko ang gusto mo. Magre-record ako ng video kasama si Mengmeng na nagsasabing mura kami. Ano ang estado ko? Kami ay superior mura. Maari ka bang maging pulubi? O anong karapatan mo isang pulubi para tawagin kaming mura? Isa akong pulubi. Hindi ba? Sige, matigas ka. Halika at tingnan mo. Yin. Talaga bang naging pulubi ka? Hindi nanay, nag-e-experience lang ako ng buhay. Malinaw na malinaw ang ebidensya. Hindi mo pa rin inaamin? Bakit ka ganyan kawalang hiya? Hindi mo ba alam kung gaano ako kakapal ang muka? Kung gusto ko, kaya kong abutin ng buwan at sumakay sa dragon, ang lalaking tulad mo. Hindi ka karapat-dapat na linisin ang sapatos ko. Tumigil ka sa pagyayabang. Kung pipirma ka sa divorce letter, isa sa alang-alang kung may kaunti ka pang kahihiyan. Maari akong pumirma pero hindi ngayon. Kailan? Pirmahan mo na lang kapag ikakasal ka na. Ito ay isang mapagbigay na regalo para sa iyo. Pirmahan mo ito sa aking kasal. Hindi, ano ang gusto mo? Ang sabi ko, bibigyan kita ng malaking regalo. Kung gagawa ka ng gulo sa aking kasal, dapat mong pag-isipan ang mga kahihinatnan. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, papatulo ang dugo mo sa lugar. Umalis ka dito. Huwag mo itong ipadala. Umalis ka. Yin, halika na. Halika, umupo ka. Yin, paano mo nagawang sumang-ayon na dumalo sa kanilang kasal? Ngayon mayaman na si Zhao Meng. Magdurusa ka kung gagawa ka ng gulo. Nay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Talagang sobra na si Zhao Meng. Noong mahirap pa ang pamilya niya, malaki ang naitulong ng pamilya natin sa kanya. Mayaman na ang pamilya niya ngayon? Paano niya inagaw ang boyfriend mo? Wala siyang konsensya at nararapat sa kanyang paghihirap. Yin, huwag kang gagawa ng anumang gulo. Kung mawala ang boyfriend mo, kaya pa rin nating mabuhay. Ngunit kung may mangyari sa'yo, paano ako mabubuhay? Nay, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sa totoo lang, may dalawa akong pagkakakilanlan. Oo. S ay ang ina ng mga dragon. Ito ay isang santo ng medisina. Alam mo ba kung ano ba talaga ang ginagawa ng Dragon Mom at Dr. Sage? Si Longma ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang pinakamayamang tao sa mundo. Pagmamayari niya ang mahigit 300 kumpanya na may taunang kita na 1 trilyon. Sa mga ito, 100 bilyon ang ginagamit para sa kawanggawa, 100 bilyon para sa siyentipikong pananaliksik, at 100 bilyon para sa edukasyon. E 100 bilyon, tutulungan ko ang ordinaryong tao na may pangarap. At ang santo ng medisina ay mas maalamat pa. Ang kaliwang kamay ay magaling sa paggamit ng lason. Parusahan ang masama. Ang kanang kamay ay magaling sa pagpapagaling. Espesyal na gawa ng kabutihan, inay. Kaya pala ang galing ng anak mo, huwag kang mag-alala. Yin. Alam ni Ina ang pagtataksil ni Xiaokai na nakapagpalungkot sa'yo. Pero hindi ka pwedeng magmayabang ng ganito. Ang pagiging mapagkumbaba ay nagpapalaki ng kasinungalingan. Pagtawanan ka lang ng mga tao. Inay, maghintay ka. Aayusin ko ng maayos ang mga usapin ni na Zhao Meng at Xiaokai. Malalaman mo kung nagmamayabang ako. Ano? Bumalik si Chiyin at gagawa ng gulo sa kasal ko. Nagpasensya na ako. Nakausap ko na siya tungkol sa kompensasyon. Pero hindi alam kung kailan titigil. Siguradong alam niya na mayaman na ang hipag ko ngayon at gusto niya akong i-blackmail.
Ini-blackmail niya ako. Kung gayon, handa na siyang mamatay ng maaga. Mengmeng, sinabi niya na noong ikakasal tayo pupunta siya mismo para magbigay ng pagbati. Pero sa pagkakaalam ko sa kanya, siguradong wala siyang mabuting intensyon. Kung darating siya, hindi mo siya pwedeng tingnan bilang best friend mo. Masyado kang malambot sa kanya. Para sa akin, Xiaomeng, ano pa bang estado ko ngayon? Paano magkakaroon ng kaibigang parang pulubi? Nagtatangkang pumunta sa kasal ko, pinahiya niya ang sarili niya at hinahanap ang sarili niyang kamatayan. Pagdating niya, papapatayin ko siya. Kung wala ang tulong ng kapatid ko, ako mismo ang pumutol sa paa ng aso niya. Itapon mo siya palabas. Wag mo nang sabihin. Inaabangan ko ang pagdating niya. Bakit Mengmeng, mga girlfriend lang sila? Nagpapatakbo ako ng kumpanya at ako ang boss. At malaki ang halaga ko. Pero siya, isang pulubi na may basag na bowl. Sa paghahambing na ito, mas mahusay ako at may pambihirang kakayahan. Kung ganun nga, may mas kapanapanabik akong ideya. Ano ang ideya? Tingnan mo ako, may kumuha ng video ko, may hawak siyang basag na bowl doon at hawak ang isang patpat na parang pamalo sa aso. Isang video ng pagmamalimos? Kung maglakas loob siyang dumating, ilalagay natin ang video at litrato na ito sa malaking screen. Hayaan nating makita ng lahat ang mukha niya, wala siyang sariling pag-aari at gusto pa rin akong guluhin. Gusto ka pa rin niyang i-blackmail, Mengmeng. Kapag nangyari iyon, hayaan mong makita ng buong syudad ang kanyang kahihiyan para malaman niya. Paano matutumbasan ng isang kalapati ang isang phoenix? Magla-live broadcast ako noon, ikalat ang kanyang kapangitan sa buong bansa. Talaga, hindi sapat ang kahihiyan sa publiko at sa malaking screen. Kailangan din ng kahihiyan ng live. Sige, ganyan na lang. Para sirain siya, sirain mo na lang. Chiyin, wag mo akong sisihin ang iyong mabuting kaibigan at kaibigan noong bata pa. Kasalanan mo ang kamangmangan mo. Wag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Magkita tayo sa kasal namin. Gaya ng alam nating lahat, ngayon ang kasal ko. Bukod pa riyan, mayroon pa akong isang mas malaking balita. Na i-anunsyo ito ay, ang pinaka-misteryosong Longma Group sa mundo ay pipirma ng isang misteryosong kontrata sa akin ngayon para makapag-IPO ang aking kumpanya. Ang Mother of Dragons Group, ito ang pinakamalaking consortium sa mundo. Ang misteryosong kontrata ng Mother of Dragons Group ay available lang minsan sa isang taon. Gininto ang pagkakataon. Sinasabing ang sinumang kumpanya na makakuha ng pagkakataon ay maaaring magring ng kampana at maging isang lokal na tycoon. Talagang umunlad si Xiaomeng. Siyempre, ang mapansin lang ng Longma Group ay isang malaking yaman. Okay, inanunsyo ni Binibining Zhao ang napakagandang kaganapan. Kaya susunod, dapat ba nating imbitahan ang pinakaguwapong nobyo na lumabas? Okay, kung gayon mangyaring lumabas na ang pinakagwapong nobyo. Wow, ang gwapo talaga ng nobyo. Siya at si Binibining Zhao ay perpektong magkatugma. Halika. Ano ang gustong sabihin ng nobyo sa nobya? Sa tingin ko, ang pagpapakasal kay Mengmeng ang pinakamalaking pagpapala sa buhay ko. Mengmeng, aalagaan kitang mabuti. 3 buhay, 3 mundo, at magkasama tayong tatanda. Halika, isang araw na pagsamba. Asong babay at aso. Sambahin anong bulwagan. Chiyin, sa tingin ko hindi kita inimbita. Anong ginagawa mo rito? Para sa libreng pagkain? Sinasabi na ang handa ay para pasayahin siya, mga pulubi. Siyempre, nandito para manglimos. Xiaomeng, itinuring kitang pinakamatalik kong kaibigan, pero ganito mo ako tratuhin. Halika na, Chiyin. Tumingin ka ba sa salamin bago ka lumabas? Anong kwalifikasyon mo para maging best friend ko? Akala mo ba nakikipagkaibigan ako sa iyo? Papansinin kita? Nakikipagkaibigan ako sa'yo? Hindi ba? Ako ang presidente ng kumpanya, nanalo ako ng misteryosong order mula sa Longma Group na may walang hangganang halaga. Isa kang mahirap na pulubi. At magiging tumatanggap ng limos sa hinaharap. Dumating ka sa kasal ko nang hindi inaanyayahan. Anong ginagawa mo rito para makipagkaibigan sa akin? Huwag kang mag-alala, nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Pag-usapan natin yan ng dahan-dahan. Lahat, tingnan ninyo kung ano ito. Ikaw. Ito ang aking kasunduan sa kasal kasama ang aking nobyo na si Xiao Kai. Talaga kang pumunta para mahuli ang kabit. Ngayon may magandang palabas na mapapanood. Sino ba to? Paano mo nagawang sirain ang kasal ni Miss Zhao? Ay, interesante yan. Sabi mo isang lalaking may marriage contract at magpapakasal sa ibang babae at wala siyang hiya.
Sino ang tinatawag mong walang hiya? Nakansela ko na ang engagement natin dahil nasa mahirap kang sitwasyon at ipinilit mong guluhin ako at tumangging kalasin ng engagement. Paano mo nasabing wala akong hiya? Tama, Chiyin, hindi ka man lang tumitingin sa salamin. Paano ka magiging karapat-dapat sa akay namin? Gusto ng palaka na kumain ng karne ng sisne, hindi makakain. Gusto mo lang umasa, di ba? Kung alam ko lang noon pa na isa kang kontrabida, dapat hinayaan na lang kitang magtrabaho sa construction site at itaboy at hindi na kita tulungan pa. Sinusuportahan mo ako. Anong kwalifikasyon mo para tulungan ako? Naging pulubi ka na nga. Sabi tutulungan mo ako. Hindi mo talaga iniisip na sa pagsusuot ng tuksido magpapanggap kang mayaman. Nakikita ko, gusto mo lang magpasikat, di ba? Sige, ipakita natin ang malaking mukha niya. Ay, muntik ko nang makalimutan to. Dahil nagmamadali siya, kaya ngayon kailangan nating siya ay dapat mabuking Changzi. Oo, hipag. Video niya na pulubi sa labas ipakita sa lahat. Manager, i-play ang video. Pinapatugtog ng manager ang video. Opo. Talagang pulubi siya. Kumusta naman? Nakita na ng lahat. Isang babaeng hindi kayang alagaan ang sarili niya. Gusto pa rin akong pilitin. Napakasalan ako. Gusto kong itanong, pakakasalan niyo ba ang ganitong babae? Hindi kailanman. Chiyin, ang mukha mo nakita na ng lahat. Dumating sa kasal ko para mapahiya kami. Pero hindi ko inaasahan na mapapahiya ako. Ikaw ba? Nahihiya akong magkaroon ng best friend na tulad mo. Nahihiya. Buti na lang hindi ka pinakasalan ni Kai namin. Kung hindi ko alam kung anong hirap na buhay ang mangyayari. Umalis ka, mabaho kang pulubi. Huwag mo akong sasaktan. Saktan mo ako. Sige na, subukan mong saktan ako. Subukan mo lang. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Kuya, okay ka lang? Kuya, sinampal ako nun, di ba? Okay ka lang bro, huwag kang umiyak. Nandito ang kuya at hipag mo. Hindi ko siya palalampasin. Nagtatangka kang suntukin siya. Zhao Meng, tingnan mo, itong pulubing ito, hindi lang niya sinira ang kasal natin at sinuntok niya ang kapatid ko. O kaya basagin ang mga binti niya. Nakakahiya para sa atin. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya palalampasin. Chiyin, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon na lumuhod at humingi ng tawad. Kaya ko pa rin bigyan ka ng daan palabas. Kung hindi kahit ICU, hindi ka maililigtas. Zhao Meng, ito ang gusto kong sabihin sa iyo. May pera, estado at kapangyarihan na ako ngayon. Wala na akong hihilingin pa. Gusto ko lang pahalagahan ang mga dati kong kaibigan at ang pagkakaibigan. Kung matanto mo ang pagkakamali mo ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon na magbago. Baliw ka na. Ikaw na pulubi, nagtatangkang kausapin ako sa ganyang tono. Dahil hindi ka iinom, papainumin kita. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako, bodyguard. Miss, Basagin agad ang mga kamay at paa niya para sa akin. Itapon siya sa basura. Patayin siya. Opo. Sino ang magtatangkang hawakan siya? Sino mang humawak sa buhok niya, ikaw ang mananagot sa mga mangyayari. Sino ka? Ako si Janyiran, ano ang problema? Janyiran. Sino yan? Ano ba yan? Hindi ko alam, marahil mula sa beggar gang. Ang beggar gang. Anong karapatan mo para pumunta dito, nagtatangka kang sumigaw dito? Ito ang kasal ni Zhao Meng. Bakit mo hinahayaan ang kung sino-sinong pumasok? Mga tanod, paalisin siya. Nagtatangka ka, talaga kang bulag. Hindi mo ba alam kung sino ako, ang tatay ko, pero ang dakilang siya kay na Emperador Jan Xiao. Sabi mo ang tatay mo ay ang emperador ng dakilang siya na nananaginip ka pa ba at hindi pa nagigising? Isa pa itong hindi pa nagigising. Hindi kita binibiro. Sino ang magtatangkang hawakan siya ngayon? Magbabayad ng kaukulang halaga. Kung gayon, naniniwala ako na ang tatay mo ay ang emperador. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bilang anak ng emperador, ano ang relasyon mo sa pulubing ito? Siya ang hipag ko. Siya ang hipag mo. Oo, bakit? Ha ha ha, talaga namang pinapatawa mo ako. Habang sinasabi mong anak ka ng emperador ng kayamanan, habang sinasabi mong ang pulubi ang hipag mo, hindi ka magaling magsinungaling. Malinaw na ito ay isang pulubi na hindi pa nakakakita ng mundo, anak ng emperador. Napakataas ng kanyang estado. Mahirap para sa ordinaryong tao na makilala siya. Ikaw lang? Hindi ka pa masyadong nakakakita ng mundo. Masyado kang nanonood ng mga teleserye. Ang anak ng emperador ay tao rin. Gusto ko lang maging malaya. Hindi ba ako pwedeng maglaro sa labas? Inapi ka ba nila? Hindi ito mahalaga sa amin. Bakit mo ako tinatawag na hipag? Nailigtas mo ang kapatid ko. Sinabi niyang kailangan kanyang bayaran. Kailangan kanyang pakasalan. Hindi na kailangan. Nailigtas ko ang kapatid mo dahil mabait ka. Hindi ako humihingi ng kapalit. Ang sinabi ng kapatid ko, walang makakapagbago nito. Alam na niya ang balita na iniwan ka at paparating na siya mula Kyoto. Tama na, tigilan nyo na ang pag-arte dito. Kayo na dalawa, umalis na kayo dito agad o haharapin ko kayong dalawa. Narinig mo ba ako? May tao ihagis niyo ang babaeng ito palabas? Hoy,
Teka, anong problema kapatid? Hipag? Sa totoo lang, sa tingin ko hindi naman pangit si Chiyin. Pasok siya sa panlasa ko at medyo malakas din siya. Bakit hindi? Iwanan niyo siya dito para sambahin ko. Ano, may gusto ka sa kanya? Sige, dahil may gusto ka sa kanya, tutulungan kita dito. Kamusta, Chiyin? Gusto ka ng kapatid ko. Basta pumayag kang magpakasal sa kanya, hindi ko nahahabulin ang iyong pagkakasala at bibigyan ko ng malaking dote ang pamilya mo. Oo, kamusta ngayon? Kasal ko na si Mengmeng. Pakasalan mo ang kapatid ko. Ito ay doble kaligayahan. Doble kaligayahan. Ano sa tingin mo? Mabuti. Kamusta? Tingnan mo ang ayos natin. Kung hindi mo ako mapapangasawa, maaari mong mapangasawa ang kapatid ko. Magiging masaya ka. Ano ba yan? Hindi sila karapat-dapat kahit na magdala ng sapatos ni Miss Chi. Gusto ko pa rin makasama siya. Bakit hindi ka mamatay? Hindi nagbibigay galang, di ba? Mengmeng, tingnan mo siya. Inaapi ako. Paano sila naglakas loob? Paano sila naglakas loob na hindi bigyan ng muka si Xiaomeng sa 2nd Street? Ngayon, ipakita natin sa kanila kung ano ang isang mayaman. Sige, pabagsakin mo muna silang lahat. Teka, ako na ang gagawa. Chiyin, pag-isipan mo ng mabuti. Kung pakasalan mo ako ngayon, magiging masayang pangyayari ito. Kung hindi, sisirain ko ang iyong pagkabirhen at sirain ang iyong mukha. Pagsisisihan mo ito. Sa tingin ko, hindi ka pa nabubugbog ng sapat. Kapatid, hipag. Sa tingin ko, hindi ka pa nabubugbog ng sapat. Kuya, hipag sinaktan niya ulit ako. Hindi lang kita babatukan, papadalhin kita sa ICU. Kapatid at hipag, iligtas niyo ako. Chiyin, bilisan mo at bitawan mo ang kapatid ko. Pinipilit mo ba akong patayin ka? Bastos ka. Lalabanan kita. Mahal, sinaktan niya ako. Chijin, sinaktan mo ang kapatid ko, sinaktan mo ang asawa ko, lalabanan kita hanggang kamatayan ngayon. Tawagin ang mga bodyguards ko, patayin siya ng sabay, patayin siya. Patayin siya. Tignan ko kung sino ang mangunguna. Daranasin mo ang walang hanggang galit ng pamilya dyan ko. Anong pamilya dyan? Hindi ko pa narinig yan. Una, pabagsakin nyo muna sila. Subukan nyo. Sino ba to? Anong nangyayari? Sino ka? Hindi ka karapat-dapat malaman kung sino ako. Kuya, nandito ka. Bakit ka nandito? Dapat mo akong pasalamatan. Nakuha ko ang balita tungkol sa iyong hipag at sinabi ko sa butler. Maraming salamat. Salamat, Miss Shi. Imbitahan kang kumain ng skewers. Saan ka nanggaling? At kumuha ng maraming aktor para magpasikat. Malalaman mo rin agad. Pamilyang Jan si Jan Xian. Kilalanin si Miss Chi. Salamat, Miss Chi, sa pagligtas mo sa buhay ko. Sabi ko, hindi mo na kailangang magpasalamat. Niligtas kita. Gusto ko lang siyang tulungang tuparin ang isang pangarap. Pero niligtas mo ako, Miss Chi. Yun ang katotohanan. At At ano? si Miss Chi at ako ay nasa bathtub. Ako at ikaw. Oh, nasa bathtub ako. Walang nangyari sa pagitan namin. Niligtas lang kita. Alam ko, pero ako, si Jan Xian, nanumpa nung giyera, ako si Shi Jian. Iisa lang ang babaeng mamahalin ko sa buhay ko. Isang babae lang ang aking hahawakan. Pero Miss Chi, nagkataon lang na nahawakan mo ako. Ang kasal ay hindi laro ng bata. Hindi ito pwedeng madaliin. Hindi ito madaliin. Ito ang aking sinadyang desisyon. Miss Chi, huwag mo akong maliitin. Oh, hindi. Oh. Meron pa akong kailangang ayusin na gulo. Alam kong naparito ako ngayon para lang tulungan si Miss Chi na ayusin ang gulong ito. Alam ko rin ang kwento sa likod nito. Isa ay ang iyong childhood sweetheart, ang iyong fiancé. Isa ay ang iyong matalik na kaibigan at kaibigan noong bata pa. Nagkaisa sila at nagsanib puwersa para ipagkanulo ka. Nagalit ako nang marinig yon, kaya naparito ako ngayon para tulungan si Miss Chi na ayusin ang problemang ito. Opo ate, pakasalan mo na lang ang kapatid ko. Kaya niyang tapusin ang mga traidor na iyon sa isang iglap. Lungsod ni Jing, ang angkan ni Jan. Si Jan Xian ay nagmamakaawang pakasalan si Binibining Chi. Ano, ang bahay ng angkan ni Jan sa Kyoto? Totoo ba iyon? Mukhang hindi naman kasinungalingan. Tama na, tigilan na ang pag-arte. Sunod-sunod, hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Mawawalan ng hiya ang angkan ni Jan tulad mo nagmamakaawang pakasalan ng isang pulubi. Sa tingin ko, hindi sila makawala sa palabas. I-play ang video ng pulubi sa malaking screen, ipakita ulit sa kanila. Hayaan silang tumingin sa salamin at magising. Bilisan mo at ipakita ang video at pagmalupitan sila. Opo. Ano na? Si Chiyin ay isang pulubi. Isang pulubi na hindi ko gusto. Nag-aarte ka pa rin at nag-e-enjoy ka pa rin. Kahit na si Binibining Chi ay isang pulubi basta't ang babaeng gusto ko, si Jan Xian. Siya ang pinakamahalaga at pinakamayamang babae dahil ang pagmamahal ko kay Jan Xian ay natatangi at hindi matatawaran.
Biro lang. Hindi naman sa napanood mo na ang napakaraming short dramas. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi mo. Maaari mong tanungin lahat ng nandito. Sino ang maniniwala na ang angkan ni Jan sa Kyoto ay pupunta sa ganito kaliit na lugar? Ulit, alam mo ba kung ano ang angkan ni Jan? Ang pinakamataas na angkan pangalawa lamang sa ina ng dragon lahat? Maniniwala ba kayo na siya ang batang master ng angkan ni Jan? O maniniwala ba kayo na ang batang master ng angkan ni Jan ay magpapakasal sa isang pulubi? Hindi. Huwag maniwala. Nakita mo ba? Sinungaling ka. Walang naniniwala sa iyo. Maniniwala ka. Sana ay mangako ka sa akin, Miss Chi. Opo ate, pakiusap na mangako ka para sa kapatid ko. Ang gwapo ng kapatid ko sa buong mundo at may gusto siya sa iyo. Sino pa ba ang pipiliin mo? Sige. Sang-ayon ako. Salamat, Miss Chi. Narito na ang bigay kaya. Ito ang kalahati ng mga ari-arian ng aming pamilya. Sana itanggapin ito ng may ngiti, Miss Chi. Salamat. Ito ang aking pangako habang buhay. Ako, si Jan Xian, sa buhay na ito, mula pagsilang hanggang kamatayan, gusto ko lang makasama si Miss Chi. Mula sa kapanganakan ni Miss Chi, sasabayan ko siya. Kapag namatay si Miss Chi, hindi na ako mag-aasawa muli. Sige. Ako, si Chien, nangangako rin sa'yo na iisa lang ang lalaki sa buhay ko, hindi aalis. Salamat, Miss Chi. Tama na yan, huwag na kayong umarte. Nakakasuka, hindi ito parang pagtakip lang sa tenga. Hindi pa kayo natututo. Walang kahit isang sulat sa ilalim ng desk na ito. Ang galing ninyong umarte. Nalaman ko na narito lang sila para gumawa ng gulo. Ayaw lang nila na kayo at ang iyong hipag ay magkaroon ng maayos na kasal. Nalaman ko lang. Babalaan kita. Umalis ka na dito ngayon o hindi ako magiging magalang sa'yo. Maging bastos ka sa akin. Isang babaeng nagnakaw ng kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan, wala kang karapatang maging bastos sa akin. Huwag mo nang sabihing siya ang aking matalik na kaibigan. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa kanya. Gagawin ko siyang bigo ng husto. Pinapahamak mo ako. Nakalimutan mo na bang ipinalabas sa malaking screen ang buhay mong pulubi? Hindi, ikaw na pulubi, hindi mo ako matatalo. Hindi akala mo ba nakakahawa ang pagiging mahirap? Baka hindi mo alam na ang Longma Group ay nagkagusto sa kumpanya ng hipag ko. Bibigyan din nila ang hipag ko ng isang misteryosong kontrata. Akala mo sino ka? Baka hindi mo alam na, ang misteryosong kontrata ng Longmom Group ako ang nagbigay. Pero hindi niya deserve, kaya kakanselahin ko na lang para sa kanya. Sabi mo ang misteryosong kontrata ng Longma Group ikaw ang nagbigay. Nakakatawa ka talaga. Akala mo sino ka? Dragon Mother, tama. Kung ano man ang gusto mo, ako ang Dragon Mother. Nabaliw ka na talaga. Makinig ka. Paano mo nagawang magpanggap na Dragon Mother? Kapag dumating na ang sugo ng Dragon Palace, makikita mo kung paano ka mamamatay. Asawa ko, ang pangalang Mother of Dragons, ay hindi pwedeng basta-basta ipagpanggap. Magdudulot ito ng gulo. Bakit ka bumubulong? Magsalita ka ng malakas. Sabihin mo sa kanya na huwag nang magpanggap. Ano? Hindi ba kayong dalawa ang nagkasabuatan? Nabuking na kayo, di ba? Ang tigas mo talaga. Lintik, paano mo ako nagawang saktan? Mamamatay ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Meng, ayos ka lang ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Meng, ayos ka lang ba? Anong tinitingnan mo? Binugbog si Meng. Sige na pare. Nalutas na silang lahat. Chow nalabanan na ang kaaway. Nangangahas ka pa rin bang maging mayabang? Sige, malupit ka. Kung hindi kita mapapatay ngayon, hindi ako si Zhao. Ayos lang, gamitin mo lahat ng kakayahan mo. Tanggapin ng pamilya ko ang lahat ng yan. Sa tingin mo ba'y kahanga-hanga na nagdala ka lang ng ilang maton? Ito ang Jiangzhou. Hindi ko papayagan ang kalokohan mo sa teritoryo ko. Xiangxi. Tawagan mo agad ang security team at ipatawag ang mga security guard para arestuhin ang mga pasaway na ito. Sige kapatid sa kasal, tatawag ako agad. Maghintay ka lang at makikita mo. Kapag dumating ang mga security officer, malalaman mo kung paano ka mamamatay. Sige. Maghihintay ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kabulag ang iyong mga mata. Tingnan natin sino ba talaga ang bulag. Ginang, naabisuhan ko na ang Security Bureau. Mabuti. Kapag dumating ang security officer, mahuhuli natin ang mga sinungaling na ito at aarestuhin silang lahat. Oo, arestuhin silang lahat. Isang impostor ang anak ng mayamang pamilya ng hari. Ang isa naman ay nagpapanggap na inang dragon at ikukulong silang lahat. Pangalawang kapatid, tawagan mo ang tagapamahala. Alamin ang lahat ng kumpanya ng pamilya Zhao at ang listahan ng kanilang mga kasosyo. Ilalagay ko siya sa business blacklist.
Huwag mo nang tingnan. Alam ko ang mga detalye ni Zhao Meng. Hintayin mo lang na ayusin ko ang usapan namin. Ako mismo ang maglalagay sa kanya sa blacklist. Sino ka sa tingin mo? Akala mo kilala mo ako ng husto? Akala mo ba ako pa rin ang naglalaro sa putik kasama mo? Si Zhao Meng naglalaro sa putik? Ang pangalan ko ngayon ay Binibining Zhao at tinatawag din akong Presidente Zhao. Ang kumpanya ko ay Jiangzhou Zhao Trading na may 12 ng sangay. Sinabi mo pa na isasara mo ang kumpanya ko. Sino ka ba? Nagmamayabang siya. Sabi niya, siya raw ang inang dragon. Ano pa ba ang hindi niya kayang ipagyabang? Kailangan pa niyang magsikap ng kaunti bago ko masira ang kanyang engagement at makasama ka. Akay, noong magkasama kayong dalawa, napabuntong hininga ako sa aking puso. Kailangan kitang iligtas at bigyan ng kaligayahan. Ang isang mabuting repolyo ay sinira ng baboy. Sa kabutihang palad, napakabuti ko. Narito ako ngayon upang pakasalan ka at hindi siya nabigo. Matagumpay siyang naging pulubi. Sino ang nanggugulo at naghahanap ng away? Kapitan Wang, dito. Zhao Meng, tingnan mo itong okasyon ngayon, kasal mo ba? Oo. Hinihiling ko na ipatupad mo ang batas ng walang kinikilingan at dakpin ang lahat ng mga sinungaling na ito at dalhin sila sa hustisya. Siyempre, sino ang gumagawa ng gulo sa kasal ni Zhao Meng? Oo, siya, tama, at sila. Ha? May tao, dakpin siya. Teka muna, anong gagawin mo? Bago ka dumakip ng tao, hindi mo ba tatanungin ang insidente? Ang sanhi at bunga ang tama at mali? Gumagawa ka ng gulo sa kasal ng iba at tinatanong mo ako kung ano ang tama at mali. Gumagawa ako ng gulo sa kasal ng iba. Tingnan mo, ano ito? Ang kasunduan sa kasal ni na Chiyin at Xiaokai, ano ito? Ang pangalan niya ay Xiaokai. Ako si Chiyin. Ngunit ngayon, ikakasal siya kay Zhao Meng. Naiintindihan mo na ba? Ang ibig mong sabihin ay may kasunduan kayong kasal ni Xiaokai. Ngunit ngayon ay ikakasal siya sa ibang babae. Ngayon masasabi mo na ba sa akin kung sino ang tama at sino ang mali? Hindi. Kapitan Wang, huwag kang maniwala sa kanya. Totoo na nakipag-engage ako sa kanya dati. Pero noon, hindi siya umunlad at naging pulubi at ginawa akong katatawanan. Ako nagsalita ako sa kanya tungkol sa paghihiwalay ng engagement dati at handa akong magbigay ng kabayaran. Pero siya, nananatili siya sa akin at iginiit na pakasalan ako. Gusto niyang alagaan ko siya, tumanggi ako. Pumunta lang siya sa kasal namin para gumawa ng gulo. Paano mo nasasabi na luloko ka bang sabihin na ako, si Zhan Xian, ay maninilong sa isang basura? Sino ka? Ako si Zhan Xian. Anak ni Zhan Xiao, ang emperador ng Daxia Finance. Ano? Ikaw ang anak ni Zhan Xiao, ang emperador ng Daxia Finance. Kapitan Wang, huwag mo siyang paniwalaan. Sinungaling siya. Sinungaling? Anong nangyayari? Bilisan mo at i-zoom ang screen para makita ni Kapitan Wang. Opo, manager. Pamilyar ang mukha ng taong ito. Siya yun. Ano? Pulubi siya? Nagsinungaling siya sa akin na maayos ang lagay niya sa labas. Pagbalik niya, bibili siya sa akin ng kotse at bahay. Naniwala ako sa kanya. Buti na lang, may mga kaibigan ako sa labas. Video niya na namamalimos sa labas at ipinadala sa akin. Kung hindi, naloloko pa rin ako. Oo nga pala, Kapitan Wang. At itong lalaking ito, siguro yung lalaking nakilala niya sa beggar gang. Maniniwala ka ba na ang batang master ng pamilyang Kai Huang ay magpapakasal sa isang pulubi? Ngayon, ang tapang na ng mga manloloko. Niloloko pa nila ang ating Public Security Bureau. Tara na. Dalhin silang lahat. Dapat pag-isipan mo ang mga kahihinatnan. Nahuli ko ang isang sinungaling na pulubi. Tatanungin mo pa ako ng mga kahihinatnan? Sinungaling. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung ano ang ipinagsinungaling ko. Oo nga pala, sinabi niyang siya si Daenerys Targaryen. Ano, nagpapanggap pa rin siyang Mother of Dragons? Hindi lang ako Mother of Dragons, isa rin ako medical saint. Ano yun? Kawalang hiyaan. Hindi ka lang nagpapanggap na si Daenerys Targaryen, kundi pati na rin medical saint. Napakatapang mo. At karapat dapat kang parusahan. Halika, dalhin silang lahat. Huwag niyo siyang arestuhin. Huwag arestuhin. Hindi mahuli. Hindi mahuli. Anong ginagawa mo? Mga tito, tita, bakit kayo nandito? Etong bata, hindi ko ba sinabi sa'yo? Mayaman at makapangyarihan na si Zhao Meng ngayon. Hindi mo siya kayang labanan. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Ay, pero sa tingin ko sa mundong ito, mas mahalaga ang katotohanan kaysa pera at kapangyarihan. Bukod pa riyan, hindi siya kasing yaman at kasing lakas ko. Hindi niya pinagkakatiwalaan kahit ang sarili niyang ina. Paano mo nagagawang magpanggap dito? Zhao Meng, kayo ay magkaibigan. Mabait sa iyo si Yin Yin. Binibigyan ka niya ng masasarap na pagkain at mga bagay na nakakatuwa para sa iyo. Laging may kabutihan kang natatanggap mula sa kanya. Inagaw mo lang ang kasintahan niya. Paano mo nagagawang apihin si Yin Yin? Gusto ko lang kunin ang kasintahan niya, pero hindi ko ibig sabihin na apihin siya. Masyado lang siyang kumpiyansa sa sarili, pero iginiit niyang pumunta sa kasal ko para gumawa ng gulo. Kasalanan niya ito, Kapitan Wang.
Hindi mo kailangang bigyan ako ng konsiderasyon para sa isang tulad niya na nagpapakamatay. Dakpin na lang siya at hayaang mamatay. Sige, dakpin siya. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano ang gusto ninyo? Sir, ang pamangkin ko ay napakamapagmahal at matalino at matulungin. Paano siya makakagawa ng krimen? Tama, madalas niyang tinutulungan ang aming mga mahihirap na kamag-anak. Ang bayarin sa matrikula para sa kolehiyo ng bunso kong anak. Tinulungan niya akong makuha ito. At ang pera para sa aking pagpapa-ospital noong ako'y nanganak, lahat iyon ay hiniram ko sa kanya. Oo. Kapitan, ang anak ko ay talagang mabuting tao. Hindi siya gagawa ng anumang ilegal. Kailangan ninyong imbestigahan. Mabuti na siyang tao muli, hindi niya maitatago ang pagpapanggap niyang pulubi. Mayroon din siyang mga krimen ng paninira at pag-uudyok ng gulo dito. Halika na, dalhin niyo na siya. Paano mo nagawa yan? Sinasabi mong nagpapanggap akong pulubi para mandaya ng pera? Sino ang dinaya ko? Kaninong pera ang dinaya ko? Dalhin niyo na siya at makikita natin sa unang paglilitis. Oo, ibalik niyo siya at hampasin ng maso. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakalusot. Talagang nakakainis ka. Mukhang hindi ko haharangan ang negosyo ng Zhao nyo ngayon. Hindi mo pa rin alam kung paano pigilan ang sarili mo. Yiran, tawagin mo ang tagapamahala. Opo, kapatid. Ano ang sinabi mo? Sinabi mong isasara mo ang aming Zhao Trading. Akala niya talaga siya ang anak ng emperador ng pera. Ako ba? Malalaman mo rin agad. Ano? Siya ang batang Panginoon ng Kaihuang. Sinabi niyang siya nga. Tumawa ang lahat ng naroon. Nandito pa rin takpan ng tenga. Ang pagpapanggap bilang iba para mandaya ay krimen din. Inuutos ko ngayon na ipaliwanag mo kung bakit ka nagpapanggap na si Young Master Kai Huang. Sinabi kong ako nga. Kung gayon, ipakita ang iyong ID card. Kapag lumalabas ako, may nag-aayos ng lahat para sa akin. Hindi kailanman lumalabas na may ID card. Paumanhin, mga dahilan lang yan. Suriin niyo siya. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Patunayan mo ang iyong sarili. Kung hindi, aarestuhin kita para sa interogasyon. Kapatid, tapos na ang tawag. Ikaw ang tumawag. Hindi ba't sinabi mong isasara mo ang aking Zhao Trading? Bakit nakatayo pa rin ako dito? Hello? Ano ang sinabi mo? Hoy, anong nangyari, Mengmeng? Tumawag lang ang vice-presidente ng trading company at sinabi ipagbabawal ng kapulungan ng komersyo ang aking Zhao Trading. Ano? Naharang ang negosyo ni Zhao. Bakit? Hindi ko alam. Sinabi niyang masama ang ugali ko. Ipababawal ako ng pangkalahatang kapulungan ng komersyo. Mukhang may sapat na dahilan ang pangkalahatang kapulungan ng komersyo. Nararapat lang, siya na nga ba ang batang Panginoon ng mayamang emperador? Ano, siya na nga ang batang Panginoon ng emperador. Batang Panginoon Chai Huang talaga siyang napunta sa Jiangzhou namin. Nakita ko na talaga ang tunay na batang Panginoon ng mayamang emperador. Imposible, hindi siya ang batang Panginoon ng Kai Huang. Kung gayon, ang tunay na batang Panginoon ng Kai Huang magpapakasal sa isang pulubi? Oo. Ang mayamang batang Panginoon hindi siya kailanman magpo-propose sa isang pulubi. Mengmeng, alam ko na kung ano ang nangyayari. Anong nangyari? Umaasa siya sa kanyang kagandahan at kung saan man, inakit niya ang isang ninang sa mundo ng negosyo. Oo. Iyon nga siguro ang nangyari. Nakakita na ako ng maraming lalaki na tulad niya. Umaasa sa kanyang magandang hitsura at magpakasal sa isang mayaman. Mamaya, isa pang babae ang mawawala. Sabi ko, bakit siya magpo-propose sa isang pulubi? Lumabas na sa tingin ko, mayroon namang kagandahan ang pulubing ito. Hahaha. Ingatan mo ang iyong bibig. Tinamaan ako ni Captain Wang. Dakpin siya agad. Ang ginoong ito, babalaan kita. Huwag kang padalos-dalos sa pananakit o aarestuhin kita ngayon. Ayokong manakit nang dinuduraan at nilalait nila ako rito at hinahamak. Ano ang ginagawa mo? Sige, siya ang unang nanlait. Mag-ingat ka sa salita mo. Hindi po, Kapitan Wang. Inimbitahan ko kayo para tulungan ako. Bakit kayo pumapanig sa kanila? Tama. Kapitan Wang, nakikita mo ba ang hipag ko na bumabagsak ang kumpanya ko at gusto mo itong itanggi? Masyadong mapagmalaki. Nandito ako para ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. At ang alitan ninyo sa pag-aasawa ay hindi ko problema. Kayo na ang bahala dyan. Pero babalaan ko kayo kung sino man sa inyo ang maging padalos-dalos at manakit, huwag ninyo akong sisihin. Gusto kong dalhin kayo sa Security Bureau para makipag-usap. Tara na. Hoy, Kapitan Wang? Ngayon, nasiluhan na ang Zhao's Trading. Ikaw, parang asong ulol. Hoy, gwapo, tingnan mo kasama mo ang pulubing ito. Ano ang maibibigay niya sa iyo? Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Hanggat panig ka sa amin, mabibigyan ka namin ng ilang bahagi ng Zhao's Trading sa iyo. Oo. Hanggat panig ka sa akin, agad kitang mabibigyan ng ilang bahagi ng Zhao's Trading sa'yo. Ang kumpanyang Zhao's Trading, sa tingin mo mabibigyan ng suhol si Young Master Kai Huang? Sigurado akong hindi ka ang tunay na Young Master Kai Huang. Ang tunay na Young Master Kai Huang, paano siya mag-aalok sa isang pulubi? Kinilala mo lang ang isang matandang babae bilang ninang niya. Mukhang hindi ka talaga umiiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ako ba ang boss ng emperador? Ako to, tatay. Nabuli ako sa Jiangzhou. Papadalan kita ng lokasyon ko at malalaman mo.
malalaman mo rin agad. Ako ba ang boss ng emperador? Sige, tingnan natin kung ano pa ang kaya mong gawin. Asawa ko, pagkatiwalaan mo ako, tiyak na tutulungan kita ngayon. Tuturuan ko ng leksyon ang salot na ito. Aalisin ko ang baho na ito para sa'yo. Napakalaki ng iyong puso. Sulit ba para sa isang hamak na tulad ko? Basta't siya ang babaeng pinili ko. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Bukod pa riyan, iniligtas mo ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin kitang sa mundong ito ang pinakamakisig at pinakamasayang lalaki. Nanay, ano sa tingin mo ang manugang na ito? Talaga siya ba talaga ang asawa mo? Opo, nanay. Hoy, sige, ayos. Hindi ko inaasahan na ang ating Yin ay nakahanap ng napakakisig na asawa. May mga mata ang Diyos, nagbukas na ang mga mata ng Diyos. Oo, mabuting tao ang ating Yin. Siguradong magiging masaya siya kung mapapangasawa niya ito. Siguradong mag-e-enjoy. Mas mabuti kaysa sa lalaking iyon. Mas mabuti na yon. Ang isa ay ang maliwanag na buwan sa langit, ang isa ay isang loach sa kanal. Mengmeng minura niya ako. Mengmeng, sinigawan niya ako. Anong karapatan niya? Dahil lang may mga kamag-anak ka, di ba? Wala ba tayong mga kamag-anak sa pamilyang Zhao? Nasaan ang mga kamag-anak ko? Hayaan mong makita nila. Ilan ang mga kamag-anak niya sa pamilyang Qi? O ang mga kamag-anak ni Zhao Meng? Ibig sabihin, karamihan ng mga tao sa ilalim ng entablado ay mga kamag-anak ni Mengmeng. Tama? Hindi mo pwedeng basta na lang panoorin na inaapi si Mengmeng. Hindi mo pwedeng kahihiyan ang pamilyang Zhao. Huwag kang mag-alala. Ako, si Zhao Meng, ay matagal nang naging tanyag sa Jiangzhou. May sapat akong lakas. Kilala lang niya ang isang ninang tapos ano ang silbi niyan? Kapag ipinakita ko ang aking lakas, kaya ko rin silang pigilan. Tama? Lumayas kayo? Kayo na gumugulo sa kasal, lumayas kayo dito. Lumayas kayo. Hindi pwedeng apihin ang pamilyang Zhao. Lumayas kayo. Bakit aapiin ang pamilyang Zhao? Kita mo? Gusto mong makipagkompetensya sa akin sa lakas? Ito ang lakas ni Zhao Meng. Lalaban ka sa akin? Gusto mong lumaban, di ba? Ito ang linya ng buhay at kamatayan. Sino mang maglakas loob na lumampas ng walang pahintulot, ang mga kahihinatnan ay sa iyo na. Ito ang linya ng buhay at kamatayan. Sino mang maglakas loob na tumawid dito ng walang pahintulot, ang mga kahihinatnan ay sa sarili mong peligro. Hindi lang ba ito isang linya? Iniisip mo bang ikaw ang hari ng impyerno? Isa lang itong linya. Tumawid lang ako. Ano ngayon? Hindi ba ito ang linya ng buhay at kamatayan? Tumawid lang ako. Anong problema? Sa tingin mo ba'y walang silbi ang paglabas ng kapatid ko sa loob ng maraming taon? Matatakot ba ako sa isang pulubi na tulad mo? Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin sa isang minuto. Talaga? Diyos ko, talagang kinakabahan ako. Ay, gusto ko na talagang mamatay. Tulungan mo ako. Nandito na naman ako. Nakalabas na naman ako. Ang linyang ito ng buhay at kamatayan. Pabalik-balik lang ako. May problema ba? Sabihin mo kung ano ang problema. Ano ang problema? Pamilya. Akala nila isa lang tayong paper tiger. Hindi tayo dapat matakot. Sumugod at suntukin siya. Ito ang linya ng buhay at kamatayan. Tumawid lang ako. Tumawid lang ako. Ako ulit. Ako na naman. Changzi, kapatid. Anong nangyari sa'yo, kapatid? Chin. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Gaya ng sabi ko, ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kapag nalampasan mo ito, mapapahamak ka. Hindi siya naniniwala sa kasamaan, kaya nararapat lang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala akong pakialam sa mga pakulo mo. Pagalingin mo ang kapatid ko ngayon. Kung gusto mong iligtas ko siya, dalhin mo siya agad sa ICU. Kung mahuli ka, mamamatay siya. Kung hindi, ang kasal mo ay magiging libing niya. Mayroon, dalhin ang kapatid ko sa ospital. Sino pa ang hindi takot sa kamatayan? Sino pa ang maglalakas loob na sumugod at lumaban? Yin, si Zhao Meng ay isang lokal na ahas sa Erdao Street. Hindi mo siya matatalo. Dapat alam mo ang mga kahihinatnan. Ang pamilyang Zhao lang namin ang mas marami. Ang pamilya ninyong Qi ay tagalabas lang. Mas mabuti pang pag-isipan mo ito. Hindi mo man lang malalampasan ang puting linya na ito at pinag-uusapan mo pa ang mga numero. Yin, kung hindi ako magpakasal sa'yo, sasaktan mo ang kapatid ko. Kasuklam-suklam ka at kailangan mong mamatay. Ang aksidente ng kapatid mo ay kasalanan niya lahat. Noong binayaran ng pamilya namin ang edukasyon mo, noong binayaran namin ang pag-aaral mo, sinundan mo ako na parang aso. Pero ngayon, hindi ko alam kung saan hahantong na parang pulubi. Basta't ibaling mo ang mukha mo at huwag kilalanin ng sinuman. Ang ganyang tao ay hindi magkakaroon ng magandang kahihinatnan. Paano? Isa kang pulubi pero gusto mo pa ring magpakasal? Dahil wala kang silbi at naninisi ng iba. Tama, mahirap ang pamilya ni Mengmeng noong bata pa siya, ngayon siya ang boss. Tingnan mo ka, galing ka sa mayamang pamilya, pero ngayon isa kang pulubi. Paano mo nagawang manisi ng iba?
Kung mas walang silbi ang isang tao, mas gusto niyang ipasa ang sisi. Wala akong silbi. Nakalimutan mo na ang Jaws trading mo ay naban. Wala ka nang natira at naging pulubi. Anong sinabi mo? Sinabi mong na-block ang Jaws trading ko. Malamang hindi mo alam na mayroon pa akong trump card. May trump card ako. Paano mo nakalimutan? Mayroon pa akong Longma Group. Binigyan ako ng misteryosong kontrata para makatulong sa pag-public ng kumpanya ko. Nako, mahal. Kung hindi mo sinabi, halos makalimutan ko na. Sa likod mo, meron kang suporta ng Targaryen Group. Sa harap ng Longma Group, lahat ng puwersa ay mahina lang. Ikaw naman, bilisan mo at tawagin ang sugo, hayaan mo siyang pumunta dito at pirmahan ang misteryosong kontrata. Saka nga pala, at dakpin ang taong nagpapanggap na Dragon Mom. At dakpin siya. Sige, gagawin ko na ngayon. Hello, kamahalan. Kailan darating ang kontratang binigay mo sa akin? Kailan ito darating? Sige, naghihintay na ako, maghihintay ako. Chien, hintayin mo ako. Pagdating ng sugo, mamamatay ka. Xiao Meng, dahil matagal na tayong magkakilala, may sasabihin akong sikreto sa iyo. Ano ang sikreto? Sa totoo lang, ako ang nagtatag ng Longma Group, Longma. Nakita ko na mahirap ang pamilya mo at palagi mo akong sinusundan. Kaya pagkatapos kong magkaroon ng pangalan sa labas, ang unang pumasok sa isip ko ay kung paano ka susuportahan. Pero hindi ko inaasahan na hindi ka magiging mapagpasalamat. Kakaahon ko lang sa'yo, pinagtaksilan mo ako. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Kadiri, ang kasuklam-suklam, sapat na yan. Chien, naging pulubi ka na rin. Sabi mo tinulungan mo ako at nagpapanggap ka pa bilang Lord Dragon Mom, napakakapal ng mukha mo. Hoy, hindi kami takot sa pagpapanggap niya. Pagdating ng sugo, hindi niya alam kung paano siya namatay. Mahal, huwag kang magpanggap na Dragon Mother kung magalit si Mother Long kahit ang pamilyang Jan ay hindi makakapigil dito. Akala mo ba ordinaryong tao lang ako? Talaga ba? Nakakatawa yan. Ang sakit mo, kahit ang hari ng gamot ay hindi ka mapapagaling. Paano ko ito magagamot kung ordinaryong tao lang ako? Akala mo ba umaasa lang ako sa swerte? Ikaw na nga ba ang Mother of Dragons? Imposible. Hindi ko pa narinig na nagpapagaling ng tao ang Dragon Mother. Ikaw na nga ba ang Mother of Dragons? Imposible. Hindi ko pa narinig na nagpapagaling siya ng tao. Hindi alam ni Daenerys Targaryen ang gamot, pero may iba pa akong pagkatao. Anong pagkatao? Medical saint, nakakabaliw ito, baliw. Hindi ka pa ba kontento sa pagpapanggap na Mother of Dragons, pati na rin sa Medical Saint? Ikaw ang pinakamasama at hindi mapapatawad. Tama, Master Medical Saint isang buhay na immortal na nagliligtas sa mga tao mula sa pagdurusa. Napakakapal ng mukha mong gayahin siya? Ayaw mo na bang mabuhay? Patayin siya. Nagpanggap siyang doktor at binugbog hanggang mamatay. Yin, nalilito ka na. Paano ka magpapanggap na medical saint? Alam mo ba na ang medical saint ay nasa puso ng ordinaryong mamamayan ay isang buhay na bodhisattva, nagpapaginhawa sa pagdurusa at pasakit at nagbigay ng malaking kontribusyon. Tama ka, ang medical saint na ito minsan ay nagligtas sa buhay ng asawa ko. Ngayon, Kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ang matanda kong asawa ay nakipag-away sa kanya ngayon. labanan siya. Tama, ang dami natin. Lalabanan natin sila. Laban? Huwag kang mag-alala. Pigilan mo ako. Ano ang gusto mo? Ano ang kailangan mo? Oh, Kapitan Wang, bumalik ka na naman. Bilisan mo at iuwi mo na si Chien. Umalis ka. Ako si Wang Yong'an mula sa 2nd Street Security Office. Nakilala ko na si Master Jan. Hindi ko alam ang pagkatao mo dati. Paumanhin. Patawarin mo sana ako. Ano, hindi mo ba iniisip na sinungaling ako ngayon? Hindi, talagang hindi. Kapitan Wang, bakit ka pa magalang sa isang sinungaling? Walang anuman. Hoy, tumahimik ka. Kapitan Wang, ano ang ginagawa mo? Alam mo ba kung bakit ako bumalik dito? Bakit? Dahil nakatanggap ako ng utos mula sa aking mga superior na mayroong nagtitipong tao. Ang kaligtasan ng batang Panginoon at ang kanyang kaligtasan ay nanganganib. Master Kai Huang, siya ba ang tinutukoy mo? Sa tingin mo, maliban sa kanya, may iba pa ba? Ano, siya na nga ba ang batang Panginoon Chai Huang? Ang batang Panginoon Chai Huang talaga siyang napunta sa Jiangzhou. Parang nakita ko na ang tunay na batang Panginoon Chai Huang. Paano nangyari iyon? Paano magpo-propose ang batang Panginoon sa isang pulubi? Masaya ako. Kahit kanino niya gusto pwede siyang mag-propose. Huwag kang makialam. Hindi, Kapitan Wang, may mali dito. Ang tunay na mayamang batang Panginoon ay hindi kailanman magpapakasal sa isang pulubi. Mga sinungaling sila, magagaling sila sa panlilin lang. Kapitan Wang, kailangan mong imbestigahan ito. Sa tingin mo ba kasing tanga mo ako? Ang punong tagapamahala ni Kai Huang ay tumawag mismo sa departamento ng pulis at nagpadala ng litrato ni Young Master Jan. Sa tingin mo ba peke ito? Siya na nga ang batang Panginoon ng Kai Huang. Paano siya napunta dito? Ngayon dapat alam mo na ano ang mali sa'yo? Hindi mahalaga yan. Mengmeng isang ordinaryong emperador lang. Hindi natin kailangang matakot. Ano ang sinabi mo?
Sabi ko, isang ordinaryong emperador lang. Ano naman ang emperador? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako natatakot sa'yo. Xiao Kai, tumahimik ka na agad. Paano tayo makakapantay sa kapangyarihan ng emperador ng kayamanan? Hindi ka ba natatakot mamatay? Meng, nakalimutan mo nasa likod mo ang Longma Group. Sa harap ng Longma Group, lahat ng kapangyarihan ay mga papel na tigre. Ano ang kinatatakutan mo? Oo, mayroon pa ako ang misteryosong kontrata ng Longma Group. Mas malakas na naman ang emperador. Hindi ka pwedeng maging mas malakas kaysa kay Longma. Hindi ako natatakot. Ano ang mali sa'yo na ikaw ang batang Panginoon ng emperador? Gaano ka man kalakas, hindi ka mas mabuti kaysa kay Mother Dragon. Isa kang salbahe at gusto mo pa rin ang proteksyon ng ina ng mga dragon. Huwag kang magyabang. Oo, Zhao Meng. Mas malakas ang ina ng dragon kaysa sa emperador. Mas nakakatakot. Pinapayuhan kita. Huwag mong basta-basta gagampanan ang titulo ng Panginoong ina ng dragon. O huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako sa iyo. Anong pandaraya? Nagpa siya ang Longma Group na suportahan ako at ang kanyang kamahalan ay papunta na. Iyon ay, hintayin dumating ang sugo. Alam ninyong lahat na nangangahas kang supilin si Meng. Hindi mo alam kung paano ka namatay. Huwag mong asahan yan. Imposibleng suportahan ka ng Dragon Mom Group. Paano mo nagawang questionin ako? Naiinggit ka lang. Natanggap ko na. Ang kontrata mula sa Longma Group. At ako lang kakausap lang sa sugo. Maaaring peke ito. Totoo. Hindi mo lang alam, maaaring magbago ang tadhana sa susunod na kanto. At ang iyong buhay, sa sandaling nagtaksil ka sa akin, ay nawala na. Pinapalaki mo lang yan. Sino ka para sabihin yan? Diyos ko. Hindi ako Diyos, pero kaya kong magpasya sa iyong kapalaran, higit pa sa Diyos. Nananaginip ka, kahit patingnan ka ng mayamang emperador. Sa pinakamaganda, isa ka lang gigulo. Si Meng ay nagsumikap at nakatanggap ng pondo mula sa Longma Group. Ikumpara ka sa kanya, wala ka. Oo, ikaw. Inuutusan kita. Agad-agad. Alisin ang pagbabawal sa aking joust trading. Kung hindi, pagdating ng sugo, wasakin ang buong angkan ninyong dyan. Tigilan mo ang pagyayabang. Ang Mother of Dragons Group ay hindi po protekta sa tulad mo. Tingnan ang sugo. Maligayang pagdating, mahal na kagalang-galang. Sino ang mga taong ito? Paano mo nagawang hindi lumuhod para salubungin ako? Mahal na kagalang-galang ang sugo. Malapit ko na sanang sabihin sa iyo, siya ay mula sa pamilya dyan sa Kyoto. Sa pag-asa sa yaman ng kanilang pamilya, hindi kanya sineseryoso at ang Longma Group sa kanilang paningin. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Nasabi ko na sa kanya, ang aking Zhao Trading ay nasa ilalim ng proteksyon ng Longma Group. Mahal na kagalang-galang at ang misteryosong kontrata ay ipapadala sa akin upang mapalago ang aking negosyong Zhao. Ngunit umaasa pa rin siya sa lakas ng emperador na tinatawag na kapulungan ng komersyo at ibinawal ang lahat ng aking negosyo sa Zhao's Trading. Ano? Ang negosyo ng Zhao ay hinarang ng emperador ng pananalapi? Opo. Paano niya nagawang? Isang ordinaryong emperador lamang ay naglakas loob hamunin ang aking Longma Group. Mahal na kagalang-galang, kailangan mo silang bigyan ng leksyon para malaman nila na ang dangal ng Longma Group ay hindi maaaring labagin. Sino ka mula sa pamilya dyan? Si Jan Xiao ang aking ama. Kaya pala ikaw pala ang anak ng emperador. Hindi ka taka-taka na napakayabang mo. Hindi mo man lang sineseryoso ang Longma Group. Iniisip mo ba na mas malakas ang iyong pamilya dyan kaysa sa Longma Group? Ang emperador ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Dragon Mother. Kagalang-galang, sobra naman ang sinasabi ninyo. Maging ako man o ang aking ama, malaki ang aming paggalang sa grupo ng Dragon Mom, malaki ang aming paggalang. Madalas ding sinabi ng aking ama na ang pagangat ng pamilya dyan ay hindi mapaghihiwalay sa grupo ng Dragon Mom at ang unang henerasyon ng ninuno ng Dragon, kaya kami ay hindi kailanman magiging kaaway ng Longma Group. Kung gayon, bakit ninyo ito hinarang? Ang house trading sa ilalim ng proteksyon ng Longma Group. Dahil ang CEO ng Zhao's Trading ay may masamang pag-uugali at isang itim na tupa ng kapulungan ng komersyo, kaya't nakikiusap ako sa kapulungan ng komersyo na ipagbawal ito, gawing halimbawa. Nasaan ang kanyang masamang pag-uugali? Ito ang aking kasintahan. Bago kami nagkasama, siya at ang direktor ng Zhao Trading, si Zhao Meng, may anak sila at kasintahan. Sa mga nakaraang taon, umaunlad ang negosyo ni Zhao Meng, ngunit ang aking kasintahan ay nagkaroon ng masamang kapalaran at namuhay ng mahirap. Inagaw niya ang kanyang pwesto at inakit ang kanyang kasintahang lalaki at nang hindi tinatapos ang kasal at nagpakasal, ang pag-uugaling ito ay paglabag sa integridad. Hindi dapat makipagkalakalan. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Siya si Chi Yin na hindi niya kaya ang sarili niya at gusto niyang suportahan ng mga lalaki. At iginiit pa niya na huwag makipaghiwalay si Akai. Naawa lang ako kay Akai at siya ang aking pinakamatalik na kaibigan at gusto ko siyang tulungan. At ginampanan ko ang responsibilidad na alagaan siya. Umaasa ka pala sa iyong koneksyon bilang emperador ng yaman paninirang puri sa akin dahil sa immoral na pag-uugali.
Kagalang-galang, kailangan ninyong gumawa ng desisyon para sa akin. Opo, kagalang-galang. Lahat iyon ay siya at hinabol ako nandito si Mengmeng para tulungan ako. Ano ang kanyang pinagmulan? Dati siyang pinakamatalik kong kaibigan. At matalik na kaibigan. Pero nagtatrabaho siya bilang profesional na pulubi sa labas para kumita sa mga taong nakikisimpatya sa kanya. Ano? Isang napakawalang hiya na tao. Ang pamilya niyo na dyan ay gusto pa palang protektahan ang ganitong tao. Nagsasalita sila ng walang kwenta. Ang aking kasintahan ay tumutulong sa mga tao ng walang hinihintay na kapalit. Siya ay isang bayani, hindi siya maaaring maging profesional na pulubi. Malinaw, sinisiraan nila. Paninirang puri. Magandang ideya. Ipakita natin ang video. I-play natin ulit para sa kagalang-galang na sugo. I-play ang video. Mahal na sugo. Nakita nyo ba? Ang babaeng ito, bata pa, may buo-buong katawan, nagpapanggap na pulubi para makakuha ng simpatya. At gusto lang makakuha ng libre. Ang ganitong tao ay kahihiyan sa mga kababaihan at kalungkutan ng sangkatauhan. Tama, ang reyna ng mga dragon ay paulit-ulit na isinusulong ang paggawa ang susi sa kayamanan. Ang pinakakinamumuhian ko ay ang ganitong uri ng mga taong walang ginagawa. Opo. Mahal na sugo, kailangan nyo kaming bigyan ng hatol. Mayroon akong dalawang hiling. Isa ay parusahan ang kontrabidang ito. Ang isa pa ay tama. Ibalik ang reputasyon ng aming Zhao Trading. Talagang gagawin. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para tumawag ka agad at utusan ang Chamber of Commerce na alisin ang pagbabawal sa Zhao Trading. Kung hindi, ang inyong pamilya na dyan ay sasalo sa galit ng Longma Group. Mahal na sugo, kailangan nyo malaman ang katotohanan. Huwag kayong maniwala sa salita lang ng kontrabida at inyong poprotektahan ng kontrabida. Ako ang nagpoprotekta sa kontrabida. Sabi nyo ang taong gusto protektahan ng Longma ay isang kontrabida. Ano, siya ang taong gusto protektahan ng Panginoong Dragon? Ay ang Dragon Mother mismo. Isang lihim na utos na personal na ipinadala para maging matagumpay si Zhao Meng. Para suportahan ang pag-angat ng kumpanya ng Zhao Trading. Paano nyo nagawang questionin ang mga nakatataas? Ano, ito ay isang lihim na utos na ipinasa mismo ni Panginoong Longma upang protektahan ang kumpanya ng kalakalan ni Zhao. Ano sa tingin mo? Bilang isang pandaigdigang kapangyarihan, ang Long Group bakit ay susuportahan ng isang maliit na negosyo sa Jiangzhou? Naririnig mo ba ako? Jan, kung ikukumpara sa Longma Group, hindi man lang kasing halaga ng sibuyas. Okay, maaari kong ipagpatuloy agad ang negosyo ng Zhao's Trading, ngunit nais kong ligtas na mailayo ang aking kasintahan. Ano ang sinabi mo? Nais mo pa bang makipagnegosasyon sa akin? Kamahalan, siya ay lumalabag sa Dragon Mom Group at ito ay kawalang galang sa'yo. Huwag kang maglakas loob. Talaga bang lalabanan mo ang aking Longma Group at lalabanan ako? Ano man ang mangyari ngayong araw, kahit pa ikamatay ko isama ang buong pamilya dyan, poprotektahan ko pa rin ang aking kasintahan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Dragon Mom Group, anong lakas at kwalifikasyon ang mayroon ka upang panatilihin siyang ligtas? Kamahalan, napakayabang mo. Paumanhin? At sinabi ko, sige, paano mo nagawang maging padalos-dalos? Tinuro ba iyan ng Dragon Mother? Tinuro ba iyan ng reyna ng mga dragon? Maaari ka, isang profesional na pulubi lamang, kaya mo bang harapin ito? Kamahalan, bigla kong naalala, nagpanggap siyang si Panginoong Longma kanina. Ano, nagpapanggap na Panginoong Dragon Mom? Oo, noong nagkaroon kami ng alitan. Sinabi niyang siya ang Dragon Mother. Ngunit hindi kami kasing tanga tulad ng iniisip niya. Sa kabutihang palad ay hindi kami naniwala, hindi namin siya pinayagang magtagumpay. Huwag kang maglakas loob. Nagpanggap siyang ina ng mga dragon. Wala kang paglilibingan. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Kung gusto mong hawakan siya ngayon, unahin mo muna ako o ang buong pamilya dyan. Gusto mong gamitin ang pamilya dyan para makipagdigma sa aking Longma Group? Hindi magagapi, hindi kailanman mawawala ang moralidad. Ang galing naman, hintayin mo ako. Pagkatapos makumpleto ang misteryosong kontrata ng Jiaoxi Trading, hiningi ko ang instruksyon ng Longma Group. Sisirain ko ang pamilya dyan mo. Hayaan mong makita mo kung ano ang pagbabawal ng malalakas? Oo. Pirmahan muna natin ang kontrata kapag lumipad na ang Zhao Trading at naging subsidiary ng Longma Group, sabay nating sisirain ang pamilya dyan. Ito ang paulit-ulit na utos ng nakatataas para makumpleto ang misteryosong kontrata. Ang suporta para sa Zhao's Trading at walang makakapagpaantala sa progreso. Dali na nating pirmahan ang kontrata. Huwag mo nang problemahin, hindi mapipirmahan ang kontratang ito. Anong sinabi mo? Dahil sa kasuklam-suklam mong pag-uugali, nagpasya na ang Longma Group na kanselahin ang kontrata, itigil ang trabaho. Hindi ka pwedeng basta na lang sumuko, akala mo kung sino ka. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Ako ang ina ng mga dragon. Ako ang nagbigay sa'yo ng misteryosong kontratang ito. Ano? Binigay mo sa akin? Baliw ka na ba? Hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita ang sarili mo? Anong karapatan mo para suportahan ako? Baliw lang talaga siya. Hoy, nandito pa ang envoy. Lakas ng loob mong magyabang ng ganyan. Bulag na ako para pumirma ng kontrata sa'yo. Na pumirma ng kasunduan sa kasal sa isang tulad mo. Nakakasuka. Xiao Kai, tigilan mo na ang panlalait. Hindi ka naman bulag dati, pero ngayon, bulag ka na talaga. Aking mabuting bestie, huwag kang magselos. Ang kasintahan mo, ako ang gusto.
Totoo rin na ako ang pakakasalan niya. Isipin mo na lang sa likod ng saradong pinto. Hindi ka pa rin nagsisisi. Hinadlangan mo ang seremonya ng pagpirma ng Longma Group. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Tinitanong mo ako kung paano mamatay. Hindi mo pa naririnig ang reputasyon ng Longma Group at hindi mo alam ang kahihinatnan ng pagsuway sa akin? Ako ang nagtatag ng Longma Group. Tinitanong mo ako kung ano ang mga kahihinatnan. Ano, tama ba ang narinig ko? Ikaw ang pinuno ng Longma Group? Nabaliw ka na. Nagtatangka siyang humarap sa sugo, nagpapanggap na ina ng mga dragon. Hindi niya alam ang pamamaraan ng grupo ng ina ng mga dragon. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Mahal na sugo, nakita nyo na ang lahat. Nandito siya sa harap mo at nagpapanggap na ina ng mga dragon. Kung hindi siya mapapatay para ipakita ang kapangyarihan ng Longma Group. Ngayon, inuutusan kitang lumuhod ka agad. Putulin ang dila mo at huwag nang magsalita muli. Maaari kitang patawarin. Kung hindi, sisirain ko ang buong pamilya mo. Yin, paano mo nagawang magpanggap na ina ng mga dragon? Ang ina ng mga dragon ay isang alamat na hinahangaan ng buong mundo. Hindi mo siya pwedeng suwayin. Lumuhod ka sa sugo. Lumuhod ka at umamin. Aminin mo lang na nagpapanggap ka bilang ina ng mga dragon. Kailangan mong lumuhod at putulin ang dila mo. Kung hindi, ang buong pamilya mo ay mapapahamak. Sige nga, mahilig ka bang magyabang? Napahamak ka. Siya okay. Ang sugo ang iyong taga-suporta. Bilisan mong makiusap sa sugo para sa awa. Nagmamakaawa ang iyong tita. Hoy, bakit ka nakikiusap sa kanya? Yin, nagkasala ka ng malaking kasalanan ng pagpapanggap bilang ina ng mga dragon. Ito ay isang sakuna. Bilisan mo, lumuhod ka agad at umamin sa iyong pagkakamali. O mahuhuli na ang lahat. Ma, ako talaga ang ina ng mga dragon. Hindi ako nagsisinungaling. Tumahimik ka. Ikaw na bata ka, bakit hindi mo ako pinapakinggan? Hindi ka flexible mag-isip. Ang ina ng mga dragon ay mas may autoridad kaysa sa monarko. Walang personalan. Alam mo ba iyon? Oo, asawa ko. Lahat ay nagpapayo sa'yo. Bakit hindi mo pinapakinggan ng payo? Mukha ba akong nagyayabang? Ina ng mga dragon, hindi mo ba kami pipigilan sa pagpirma ng kontrata? Bilisan mo at pigilan mo. Kung hindi mo kami pipigilan, kaming dalawa ay lilipad ng magkasama. Sa hinaharap, titingala ka na lang sa amin. Sige, tutuparin ko ang hiling mo. Ibigay ang utos ko. Kanselahin ang kontrata sa pagitan ng Longma Group at ang kontrata sa Zhao Trading. Chien, hindi ko talaga maintindihan. Kailangan mo bang para sa kaawa-awang dangal na yan magyabang ng ganito? Sasabog ang langit. Tama, Chien, alam nating lahat nang hingi ka ng pera sa labas at diniborsyo ka rin ng akay namin. Masyado kang nasaktan. Kung aalis ka ng mapagkumbaba, kahit papaano, buhay ka pa. Babae, inuutusan kitang lumuhod ngayon. Putulin ang dila niya kung hindi mamatay. Kamahalan, handa na ang kopya. Pirmahan muna natin ang kontrata. Kunin siya pagkatapos pumirma. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Hello? Ano? Mahal na kamahalan. Bakit ganoon? Sige. Ano ang nangyari sa sugo? Tumanggap lang ako ng tawag mula sa espesyal na sugo ng grupo. Kinansela ang misteryosong kontrata ng Zhao Trading. Ano? Dahil ba sa kanya? Hindi ko alam. Sinabi ng sugo na ito ay lihim na utos mula sa punong himpilan. Imposible, isa lang siyang profesional na pulubi. Paano siya magiging tulad ng maalamat na ina ng dragon ng Haoyue? Hindi iyon posible. Oo, imposible. Lumaki ako kasama siya. Habang lumalaki kami, alam ko kung sino siya talaga. Sapat na. Inisip ko ang lumang pag-ibig. Ayokong makipagtalo sa iyo. Pero hindi ko inaasahan na patuloy kang nagpapalala. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Turuan mo ako ng leksyon. Ano ang magagawa mo para turuan ako ng leksyon? Maghintay ka lang. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong matanggal ang Zhao Trading sa komunidad ng negosyo. Dahil lang sa mga salita mo, sa tingin mo ba talaga kaya mong tanggalin ang negosyo ng Zhao? Hindi ko alam, pero hintayin na lang natin at tingnan. Sige, maghihintay ako. Hello? Ano? Hindi, anong problema, Mengmeng? Sa loob ng 1 minuto, lahat ng customer ay kakansilahin ang mga order. Lahat ng bangko ay lalapit sa akin para maningil ng utang. Lahat ng supplier at kliyente ay tatapusin ang kooperasyon. Anong nangyayari? Paano mo nagawa yan? Sabi ko, ako ang Dragon Mom. Longma Group ako ang kumokontrol sa lahat ng transaksyon sa mundo ng negosyo. Lalo na ang mga hindi tapat at may masamang ugali ay tuluyang ipagbabawal sa mundo ng negosyo. Naiintindihan mo na ba? Imposible ito, malinaw na isa kang mahirap na pulubi. Paano ka magiging ang sikat na Dragon Mom? Kagalang-galang, hindi ka ba executive ng Longma Group? Nakita mo na siguro ang Dragon Mom, di ba? Di ba? Hindi siya ang tunay na Dragon Mom, di ba? Ako lang ang namamahala sa Longma Group, ang namamahala sa Jiangzhou District. Hindi ako karapat dapat makilala ang Dragon Mom.
Higit pa rito, narinig ko na si Lord Longma ay nagsusuot ng gintong dragon mask, halos palaging nagsusuot ng gintong maskara. Ibig sabihin meron lang siyang kaunting lakas para harapin kami. Pero hindi siya ang tunay na Dragon Mom. Posible rin yan. Kung ganoon nga, kung gayon siya ay sinusuway ang Dragon Mom kagalang-galang, maaari mo siyang patayin para protektahan ang reputasyon ng ating Dragon Mom. Inuutusan kita na patunayan ang iyong pagkakakilanlan o kakasuhan ka bilang isang impostor. Maaari bang ang pagbibigay ko ng utos na kanselahin ang misteryosong kontrata ay hindi sapat para patunayan ang aking pagkakakilanlan? Sinabi ng embahador na ito ay isang lihim na utos mula sa punong himpilan. Maraming tao ang maaaring magsalita para sa punong himpilan. Hindi ito sapat para patunayan na ikaw ang pinakamataas na Mother of Dragons. Patunayan mo agad ang iyong pagkakakilanlan, kung hindi ang krimen ng pagtataksil sa loob. Gusto mong patunayan ko, di ba? Ipapatunayan ko sa'yo ngayon. Ang dragon ay lumalabas mula sa kailaliman. Lahat ng ilog ay bumabalik sa dagat. Ina ng mga dragon. Talagang ang ina ng dragon? Paano ito posible? Talagang ina ng dragon. Ngayon, may gusto pa ring mang-alipusta sa akin. Profesional ka bang pulubi? O isang sinungaling? Hinahanap mo ba ako para humingi ng tawad? Pagbati sa ina ng mga dragon. Pagbati sa ina ng mga dragon. Pagbati sa ina ng mga dragon. Nanay, ako ang iyong anak. Bakit ka nakaluhod? Ikaw nga pala ang ina ng dragon. Mga tito at tita? Tita, huwag na kayong lumuhod. Basta ako ay mas bata. Hindi ko inasahan na ang ating pamilya Chi ay nagkaroon ng ganito kadakilang tao. Talagang isang malaking karangalan, isang karangalan. Dahil sinunod ko ang iyong mga turo, mag-aral ng husto at umunlad araw-araw. Kaya ako naririto ngayon. Lahat ito ay dahil sa inyo. Ang asawa mo at ang tiyuhin mo ay nakaluhod pa rin. Patayuin mo sila. Tumayo na kayo. Pamilya na tayong lahat ngayon. Magiging pantay-pantay na tayo mula ngayon. Ate, kahanga-hanga ka. Paano ka naging Dragon Mother? Oo, nitong mga panahong ito, parang nananaginip ako. Sinabi ko nang nandito ako. Walang gagalaw sa pamilyang dyan. Ate, ikaw ang Dragon Mom. Siya ang number 2 hero ko. Sino ang number 1? Siyempre ang banal na doktor. Nagliligtas siya ng buhay at nagliligtas ng mundo. Siya ay isang buhay na immortal sa modernong panahon. Kahit ikaw pa ang Mother of Dragons, mas mababa ka pa rin sa kanya. Kapag natapos ko na ang mga ito, dadalhin kita para makilala ang doktor. Ate, kilala mo ba si Dr. Banal? Ang sinabi mo, sino ang hipag mo? Ang Mother of Dragons. Siya ang maliwanag na buwan sa mundo. Siguradong makikilala ko ang Dr. Banal. Ate, narinig ko na walang asawa pa si Dr. Banal. Kung makakapag-asawa ako ng doktor, perpekto na iyon. Ate, talaga bang maipapakilala mo ako sa kanya? Hintayin mo lang na ayusin ko ang mga ito. Salamat hipag. Kuya, ang galing mo. Hindi mo kinasuklaman na isa akong pulubi at iginiit mong pakasalan siya. Hindi ko inaasahan na ang hipag ko pala ay ang nakakasilaw na ina ng mga dragon. Siguro ito ang sorpresang dulot ng hindi pagmamaliit sa mahihirap. Nagdudulot ng mga sorpresa. Zhao Meng, iniisip mo pa rin na may kakayahan ka at sinimulan mo ang Zhao Trading Company mula sa wala at magmayabang sa harap ko? Paumanhin, Yin. Hindi. Panginoong ina ng mga dragon, nalito lang ako saglit. Tingnan mo na lang ang katotohanan na tayo ay matalik na magkaibigan. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka. Ang iyong ama ay matagal nang wala sa bahay, iniwan kang mag-isa. Tinuring kita bilang sarili kong kapatid. Ang mga magulang ko ay mga magulang mo rin. Pinag-aral kita at tinulungan kitang lumaban. Ang iyong Zhao's Trading Company, tinulungan kitang itayo. Hindi ko inaasahan na gumandalang ang buhay mo, niloko mo ako, yuyurakan mo ako, inakit mo ang lalaki ko, at ninakaw mo ang lalaki ko at gusto mo pa akong magpatawad sa iyo. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Pero ako talagang hindi ko alam na ikaw pala ang ina ng mga dragon. Kaya pala ikaw pala ang Dragon Mother. Ang mga salita ng ordinaryong tao, maaari mo akong pagmalupitan at pagtaksilan siya. Ang layunin ng Longma Group ay walang katapatan, kawalang galang, kawalang kabaitan, at kawalang katarungan sila na hindi tapat, hindi totoo, at malabo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Nakakulong sa walang hanggang gabi, hindi kailanman makikita ang liwanag. Nakakulong sa walang hanggang gabi, hindi mo kailanman makikita ang liwanag. Alam mo ba ang kahulugan ng 10 salitang ito? Naiintindihan ko. Gusto kong magbago, handa akong magsimula ng bagong buhay. May mga tao pa ring may pagkakataong magbago. Ngunit ang ilang tao ay wala nang balikan. Halika at punitin mo gamit ang sarili mong mga kamay. Huwag mong punitin. Sabi mo huwag punitin, edi huwag. Isang lalaki na tulad mo na walang bahay, walang kotse, walang karakter, at walang trabaho, ikaw ay mayabang. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa Dragon Mom?
Sa kalagayan mo, may karapatan kang ituro ako at husgahan ako. Pagsisihan ang aking kasal. Alam mo ba noong naging dragon mom ako, ilang mga binatang maharlika ang nagmakaawa na pakasalan ako. Tapat ako, hindi ko malilimutan ang aking unang pag-ibig. Hindi ko inaasahan na ipagkakanulo mo ako ng ganito. Hindi. Panginoong Longma, hindi ko talaga alam na isa kang Dragon Mother. May iba na kumuha nito para sa akin. Video ng iyong pagmamakaawa. Akala ko isa kang pulubi. Paano ka naging Dragon Mother? Gusto mo bang malaman kung bakit ako naging pulubi at naging ina ng dragon? Dahil pagod na ako sa lahat ng panunuyo. Gusto kong bumalik sa ordinaryong buhay at makita ang iba't ibang uri ng buhay ng tao. Ngunit hindi ko inaasahan na kayong dalawang lintik isa sa mga kasintahan ko nung bata pa at ang aking pinakamatalik na kaibigan ay nagkatuluyan pala. Niloko ako at inagaw ang lalaki ko. Kasalanan ko lahat, bulag ako. Dahil sinabi mong bulag ka, sige, kung gayon, butasin mo ang sarili mong mga mata. Hindi ako mabubuhay nang wala ang aking mga mata. Maaari kang mawalan ng mga mata. Maaari kang mawalan ng mga mata dahil hindi mo naman kailangan ang mga ito. Hindi mo makilala ang mabuti sa masama. Gawin mo na. Traitor ka, nakakainsulto na nilapastangan at pinagtaksilan mo pa ang hari ng dragon. Bilisan mo at isagawa ang parusa. Hindi, nasaan ang aking mga kaibigan at pamilya? Maaari mo ba akong tulungan? Pakiusap, tulungan mo ako. Zhao Meng, tinuring ka ng ina ni Long na parang sarili mong kapatid. Pinagtaksilan mo siya. Kasalanan mo lahat yan. Hindi ka namin matutulungan. Kung hindi ka kikilos, mas lalala kung ako ang gagawa. Sino ang maglalakas loob na butasin ang mga mata ng aking anak? Sino ka? Anong ginagawa mo? Napakalakas ng loob mong yurakan si Wang Wei. Mamatay ka. Sino ka? Paano mo nagahasang hamunin ang Longma Group at sinaktan ang mga tauhan ni Longma? Sino ka? Alam mo ba ito? Utos ng sinaunang dragon. Ikaw ang direktang alagad ng sinaunang dragon ang tagapamahala sa likod ng grupo. Bilang isang embahador ng grupo, alam mo ang aking utos at alam mo ang aking pagkatao. Bakit hindi ka lumuhod? Panginong Longma. Ang utos ng sinaunang dragon ng aking master. Bakit ka nandito? Chiyin, hindi mo alam kung sino ako, hindi ba? Kaya naman pala. Nagsasanay ako sa Kunlun kasama ang aking master. Hindi ka pa napunta sa Kunlun, pero narinig ko mula sa aking master na kumuha siya ng isang martial arts prodigy na nagngangalang Chiyin at hiniling sa iyo na pamahalaan ang Longma Group. Tama ba? Dahil alam mo ang mga ito, siguradong alagad ka ng aking master. Anong ginagawa mo rito? Gusto mong sunggaban ang mga mata ng anak ko. Bakit sa tingin mo nandito ako? Gusto mong sunggaban ang mga mata ng anak ko. Sinabi mong anak mo si Zhao Meng, ikaw si Zhao Tianxiong. Noong taon na umalis ako, kayo ni Zhao Meng ay 3 taong gulang pa lang. Normal lang na hindi mo ako kilala. Paano tatay kita? Anak ko, noong mga taon na wala ako, marami kang pinagdaanan. Ngayon tapos na si tatay, walang nangangahas na apihin ka. Kung may mang-api sa iyo, gusto kong mamatay siya. Tatay, ibig sabihin mas malakas ka kaysa kay Longma? Siyempre, ang Dragon Mother ay ang Dragon Ancestor lang para pamahalaan ang Long Group, ang Dragon Ancestor. Ang tunay na tagapamahala ng Long Group. Hanggang ngayon, binigyan ako ng Dragon Ancestor ng Dragon Token na ito. May karapatan akong kontrolin ang posisyon ng Dragon Mother. Kahit ako na mismo ang maging Dragon Mother. Tatay, hindi ko inaasahan na napakalakas mo na ngayon. Wala akong balita sa iyo sa loob ng maraming taon. Akala ko patay ka na. Pasensya na tatay sa mga pinagdaanan mo. Noong taong iyon, iniwan ko kayo ng nanay mo para lumabas at maghanap buhay. Sa huli, nakilala ko si Dragon Ancestor. Isinama niya ako sa Kunlun. Tinanong niya ako kung pwede akong mag-seclusion ng 20 taon. Mag-cultivate para maging Diyos sa lupa. Gusto kong magkaroon ng mas mataas na cultivation base kaya pumayag ako. Ngayon, eksaktong 20 taon na. Bumalik na ako. Narinig ko na bagong kasal ka. Masaya talaga si tatay para sa iyo. Nga pala, nasaan ang iyong lalaking mapapangasawa? Tatay, siya iyon. Tito, ako si Xiaokai. Naalala mo pa ba ako? Tito, si Xiaokai ito. Nung panahong iyon, ikaw, si Xiaoqiang at si Yinyin naglalaro kayo ng putik araw-araw. Hindi ko inaasahan na lumaki ka pero naging manugang ko. Pero Chiyin, naging Dragon Mother ka. Inapi mo ang anak ko sa kabila ng ating pagkakaibigan noong bata pa tayo. Yun nga. Ang sama niya, Tito, patayin mo siya para makaganti tayo. Chiyin, inapi mo ang anak ko at ang manugang ko. Anong paliwanag ang ibibigay mo ngayon? Hayaan mong ipaliwanag ko. Hawak ko ang Ancestral Dragon Order.
Ikaw ang Dragon Mother at ngayon ay inaapi mo ang anak ko. Hindi ka ba dapat magpaliwanag? Alam mo lang na inapi ko ang anak mo, pero alam mo ba kung bakit ko siya inapi? Bakit? Pagkatapos mong umalis ng bahay nang walang dahilan sa loob ng maraming taon, ang mag-ina ay magkasama. Ang pamilyang tumulong sa kanya ay ang aming pamilya. At kahit karamihan ng kanyang bayad sa matrikula ay binayaran ng aking pamilya, tinuring ko siya na parang pinakamatalik na kaibigan. Nang makuha ko ang posisyon ng Dragon Mother, lihim ko rin siyang sinuportahan. Tinulungan ko siyang itatag ang Zhao Trading Company at nagbukas pa ng isang misteryosong kontrata. Nais kong tulungan siyang maging pampubliko. Ngunit pagkatapos niyang umangat, hindi niya alam ang pagkatao ko. Iniisip na ako ay isang pulubi. Nakipag-ugnayan pa siya sa aking kasintahan. At tinawanan at inalipusta ako. Sabi mo, hindi ko ba dapat siya turuan ng tamang asal? Anak, totoo ba yan? Hindi dad, alam ko may kumuha ng video na nagmamakaawa siya at hindi gusto ni Xiao Kai na isa siyang pulubi. Sinabi rin niyang gusto niya ako, hindi ko lang talaga matiis. Pagkatapos ng lahat, bilang pinakamagaling na babae sa lahat ng babae, hindi ko hahayaang ang lalaking gusto ako ay malungkot, dad. Chiyin, narinig mo ba iyon? Hindi ang anak ko ang may utang sa iyo dahil hindi ka gusto ng lalaki mo at pinili niya ang anak ko. Hindi mo tinitingnan ang problema sa iyong sarili, kundi sinisisi mo ang anak ko. Ito ba ang paraan ng pagiging Dragon Mother? Kung wala akong ganitong paraan, gusto ko talagang sabihin sa iyo ang tatlong mura. Ngunit para sa kapakanan ng master, dapat alam mo na iyon sa iyong sarili. Paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganyan? Ngayon, nirerespeto ko ang Ancestral Dragon Order. Tatanggalin kita bilang Dragon Mother at ibababa ang iyong ranggo bilang karaniwang tao. Hindi mo inaasahan, Chiyin, iniisip mong ikaw ang pinakamataas na ina ng mga dragon at yurakan ako sa putik, ngunit meron akong mas makapangyarihang ama. Patuloy ka lang sa pagiging mayabang. Tama, kaya ano kung ikaw ang ina ng mga dragon? Kahit na ang tiyuhin na iyon ay kaya kang sirain. Kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Ano sa tingin niya ang sarili niya? Anong sinabi mo? Lalaban ka ba sa utos ng ninunong dragon? Noong araw na umalis ako sa aking guro, tinanong niya ako kung ano ang pinakamahalaga sa akin. Sabi ko, dapat kong igalang ang utos ng ninunong dragon at ang utos ng guro. Nagkamali siya. Tinanong ko kung ano ang karangalan. Alam mo ba ang sinabi ng guro? Ano ang sinabi ng guro? Sinabi niya na maging ang Dragon Mother Group o siya o anumang puwersa sa mundo, dapat igalang ang tamang landas. Bagaman hawak mo ang utos ng ninunong dragon, ngunit gumagawa ka ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ako ang tamang landas sa mundo, mangyaring itatag ang iyong puso. Ngayon may pagkakataon ka pa, kunin ang iyong anak at ipadala siya sa lupain ng walang hanggang gabi, o gagawin ko ito ng mag-isa. Ikaw at ang iyong anak ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon. Tapang mo, paano mo nilalabag ang utos ng ninunong dragon? At nagsasalita ka pa ng walang kwenta. Halika na, umiral. Ang taong ito ay lumabag sa utos ng ninunong dragon Dakpinsia. Balatan at balatan, ipadala sa lupain ng walang hanggang gabi. Mapangahas, tingnan ko kung sino ang magtatangkang hawakan ng aking kasintahan ngayon. Iyan ay, sino ang magtatangkang hawakan ng aking hipag ay ang paggawa ng kaaway sa aking pamilyang Jan. Isang ordinaryong pamilya dyan lang. Gusto ko ring maging isang matipunong bisig. Lalabanan ang Dragon Mom Group. Uy, Tianxiong, taga isang baryo lang naman tayo. Huwag na kayong mag-away. Huwag na kayong mag-away. Hindi ba't si Ate Chiyan? Opo, magkapitbahay tayo. Gaya nga ng sabi, mas mabuti pa ang malapit na kapitbahay kaysa malalayong kamag-anak. Huwag na nating saktan ang damdamin ng isa't isa. Nagustuhan kita noon, ngunit sa kasamaang palad, ngunit napangasawa mo si Chichushan. Gayunpaman, kung pag-iisipan mong matulog sa akin ngayon, maaari kong pag-isipan na pakawalan ang anak mo. Ikaw. Ito ay usapin ng pagwasak sa moralidad. Hindi, talagang hindi. Hindi mo gagawin, di ba? Gusto mo bang kunin ang bangkay ng anak mo? Ikaw, Zhao Tianxiong, sinira mo ang iyong mga prinsipyo sa moralidad. At puno ng kasamaan. Ngayon, kailangan kong linisin ang karangalan ng aking master. Ikaw lang, hindi lang ako ang may hawak ngayon ng sinaunang Dragon Order. Maaari kong utusan ang buong Dragon Mom Group. Kahit sa isang labanang isa sa isa, uunahan kitang talunin. Ako ang iyong nakatatandang kapatid. Ano ang maipaglalaban mo sa akin? Ano ang maipaglalaban mo laban sa akin? Kung gayon, kailangan kitang ipakita. Nay, umalis ka dyan. Huwag kang madamay. Xiyan, Yiran, kayo, umalis na kayo dyan. Hindi, pamilya na tayo ngayon. Lalaban ako kasama mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ng asawa mo yan mag-isa. Ibaligtad ang sitwasyon. Wasakin ang pag-aalsang ito. Sige, mahal, mag-ingat ka. Ate, mag-ingat ka. Masyado kang nagpapalaki ng sarili mo. Tingnan natin kung paano kita sisirain. Opo ama, patayin siya. Isinilang ko siya pero hindi siya akin. Opo, patayin siya. Kung gayon, tutuparin ko ang iyong nais. Sige. Patayin siya, ipanganak ang iba, hindi ako. Oo, patayin siya. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo. Sige na. Anong nangyayari? Sobrang sakit ng nararamdaman ko.
parang tinutusok ng pamatok sa buto. Lason ba ito? Ikaw nakasuklam-suklam. Paano mo nagahasang gumamit ng lason? Narinig mo na ba ang para bigyan sila ng leksyon? Para harapin ang isang kasuklam-suklam na tao, kailangang gumamit ng kasuklam-suklam na paraan. Hindi itinuro sa akin ng master ang sining ng paglalason. Paano mo ito natutunan? Paano ko magagawa? Ibang kwento iyon. Huwag kang magatubili, sabihin mo na. Sa totoo lang, marami akong pagkakakilanlan kasama ang pulubi, magsasaka, mga ngalakal, bodyguard at assassin. At si Daenerys Targaryen ay hindi ang pinakamalakas. Mayroon akong mas malakas na pagkakakilanlan, medical saint. Ano? Santo Medical. Ano? Santo Medical ang buhay na Diyos ng mundo. Doktor na Santo. Siya nga, maging ang Consortium Killer War Department. Mga nangungunang higante ng bansa ay itinuturing na mga Diyos, ang doktor? Oo. Ako yan. Kahit gaano pa kalakas at kahusay ang mga tao sa mundong ito ay nagkakasakit. Sa huli ay mamamatay at ginagamit ko ang aking mga kasanayang medikal at pambihirang kakayahan sa medisina upang gamutin ang kanilang mga sakit at tulungan silang maibsan ang sakit. At kahit pahabain pa ang kanilang buhay. At ang pinakamakapangyarihang mga tao sa mundong ito ay dapat sumamba sa akin bilang isang Diyos, hindi dahil malakas ako, kundi dahil ako ang nagbibigay at nagkakaloob. Sabi mo ikaw ang medical saint, ikaw ba ang santo ng medisina? Oo, ayon sa alamat, ang santo ng medisina ay halos 100 taong gulang, ngunit ikaw ay nasa 20 taong gulang lamang. Paano ka magiging santo ng medisina? Ang sage ng medisina ay marunong sa lahat at lubos na iginagalang. Imposible. Isa ka lang bata. Gusto mong gamitin ang pangalan ng medical saint upang labanan ang Mother of Dragons Group at umiwas sa parusa? O, kung gayon, ipapakita ko ang katawan ng isang doktor upang ipakita sa iyo. Talaga, medical na santo. Talaga bang doktor? Oo, siya nga. Doktor. Kilalanin ang buhay na diwata, ang maestro medikal na santo. Gumaling ka na, ang medical na santo na nakita mo, ito ba ang muka? Oo, siya nga. Siya ang doktor na gumamot sa aking asawa. Ganito ang hitsura ng medikal na santo. Naka-Amerikana, nakamaskara, gusto lang magpanggap na doktor, kaya lang lokohin ang mga taga-baryo. Mukhang ikaw ang tipo ng tao na hindi iiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Paano kung ikaw ang medical na santo? Sabi ng mga tao ang medical na santo ay henyo at sa martial arts. Yan ay alamat lang. Totoo man o hindi, titingnan natin. Sige. Gayon ay iparakin ako sa'yo. Depende kung kaya mong tiisin. Ako ang Golden Dragon Roar. Maliit na bagay. Tatay. Anong nangyari sa tatay ko? Ian, anong ginawa mo sa tatay ko? Ang masama ay parurusahan ng Diyos. Nako. Ako na ang bahala sa kanya. Nasa akin na siya. Magiging hangal siya habang buhay at hindi nagagawa ng masama. Ikaw, iligtas mo agad ang tatay ko. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita titigilan. Hindi mo ako mapipigilan. Ano ka ba? Sabi ko, mula nang ipagkanulo mo ang tiwala, naging kontrabida ka, ang iyong kapalaran ay hindi na mababago, walang kinabukasan. At ikaw, ordinaryong ikaw, kung kaya mong tuparin ang pangakong ito sa lupa at hindi ka traidor, ikaw sana ang marangal na asawa ni Daenerys Targaryen, doktor ng mga santo. Ngunit sa huli, pinili mong maging aso at ginawa mong kahihiyan ang iyong sarili. Chiyin, sinaktan mo ang tatay ko, sinira mo ang buhay ko. Hindi kita titigilan. Napakarami mong masasamang ginawa, matigas ang ulo. Mukhang hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Hindi mo malalaman kung saan ka nagkamali. Alam mo ba ang kahulugan ng aking mga kamay? Alam mo ba ang kahulugan ng aking mga kamay? Ito ang kaliwang kamay, kilala rin bilang kamay ng pagpaparusa. Ang kamay na ito ay nababalot ng puting lason at kayang magdulot ng matinding pagdurusa sa tao at mas malala pa sa kamatayan. Ito naman ang kanang kamay, kilala rin bilang kamay ng kabutihan. Ang kamay na ito ay pinakuluan ng iba't ibang halamang gamot at nagtataglay ng enerhiyang espiritual at kayang gamutin ang lahat ng sakit. Ang mabubuting tao, inililigtas ko gamit ang kamay ng kabutihan. Ang masasamang tao, pinananaig ko gamit ang kamay ng pagpaparusa sa kasamaan. Dahil hindi ka nagbabago ng iyong kasamaan, mas mabuti pang maging hangal ka na lang. Mas ligtas iyon para sa mundo. Meng. Mayroon bang? Dalhin ang tatlong ito sa grupo ng ina ng mga dragon. Ihila sila sa walang hanggang gabi. Hindi na nila makikita muli ang liwanag. Opo. Dalhin na. Asawa ko, totoo ba ito? Nitong mga araw na ito parang nananaginip ako. Talagang ang isa kang ina ng dragon at santo ng medisina.
Kahit ako ay ganito, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Naniniwala ako, inisip ko lang na masyadong biglaan ang lahat at masyadong masaya. Akala ko ang kapatid ko ay nagpakasal kay Daenerys Targaryen, magpapakasal ako sa doktor. Ngunit lahat ng benepisyo ay napunta sa kapatid ko. Nangangako ang iyong hipag. Maliban sa pagtulog, bibigyan kita ng kung anong mayroon ang iyong kapatid. Talaga hipag. Pumili ng dobleng regalo sa hinaharap. Anak, hindi inaasahan ni nanay na ang aking anak ay magiging kasing galing nito at nakahanap ng napakagandang manugang. Masaya si nanay. Nanay, nagsikap ka ng husto para alagaan ako sa loob ng maraming taon. Lahat iyan ay nararapat sa iyo. Maaari mo nang i-enjoy ang iyong pagtanda sa hinaharap. Wala nang ibang hihilingin si nanay. Umaasa lang si nanay na ikaw at ang iyong asawa ay magbibigay sa akin ng isang malaki at matabang apo sa lalong madaling panahon. Hindi ito mahirap. Tara na, humanap tayo ng lugar para mahawakan ni nanay ang kanyang apo.